Kabanata 931. Pseudo-Nirvana Void. Hindi ko inakala na ang mga tala ng sinaunang Rain Celestial Realm ay totoo pala. Ngumingiti si Esteemed Xuanbao habang tinitingnan ng Moongazer Serpent na patuloy na umuusad at napapalibutan ng mga cultivator ng All Heaven. Lumitaw ang liwanag sa kanyang mga mata at inabot ang kanyang kanang kamay sa hangin at malumanay na sinabi, Rain Celestial Guard. Pagkasabi niya nito, narinig ang mga malalakas na ugong mula sa mga bituin. Isang malaking bitik ang lumitaw sa harapan ni Esteemed Xuanbao. Ang bitik na ito ay parang sugat na binuksan sa hangin at umaabot ng hindi bababa sa 1,000 talampakan ng haba. Isang matinding presyon ang bumalot sa lugar. May kumislap na gintong liwanag at isang lalaking nakasuot ng gintong armor ang lumabas. Ang lalaking ito na may gintong armor ay naglalabas ng gintong liwanag. Siya ay kasing nakasisilaw ng araw. Nagsuot siya ng marangyang gintong armor at mukhang isang sundalo ng mga langit. Sa isang hakbang, ang lalaking ito ay bumaba mula sa bitik. Pagkatapos ay may muling kumislap ng gintong liwanag at 3 iba pang lalaking may gintong armor ang lumabas. Sa sandaling iyon, ang buong paligid ay lumiwanag dahil sa gintong liwanag. Nang makita ni Wang Lin ang 4 na lalaking may gintong armor, ang kanyang mga mata ay lumaki ng malaki. Siya ay labis na nagulat. Celestial Guards. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin na ang mga lalaking ito na may gintong armor ay may parehong aura ni Tashan. Ang mga malalaking nilalang na ito ay malinaw na pinino gamit ang lihim na pamamaraan na nilikha ng Celestial Emperor Qing Lin. Ang mga Celestial Guards ay hinahati sa gold, silver, copper, at iron rank. Ang 4 na malalaking nilalang na ito ay lahat gold rank. Sinabi ni Wang Lin habang tinitingnan si Esteemed Xuanbao at mabilis na umatras patungo sa gilid ng vortex. Pagkatapos lumabas ang 4 na Celestial Guards na may gintong armor, itinataas ni Esteemed Xuanbao ang kanyang kanang kamay habang may neutral na ekspresyon. Sa isang kisap mata, tumakbo ang 4 na Celestial Guards patungo sa Moongazer Serpent. Habang ang Moongazer Serpent ay umaatungal, ang mga tentacle nito ay tinangay ang lahat sa paligid nito. Kasabay nito, ang Blood God at ang iba pang naruroon ay agad na tumakbo patungo sa 4 na Celestial Guards. Nagsimula ang Blood God ng isang seal habang siya ay umaabante. Pagkatapos, kumalat ang liwanag ng dugo at iniwasiwas ang kanyang kamay. Isang dagat ng dugo ang biglang lumitaw mula sa wala at tumakbo pasulong. Ngunit nang tamaan ng dagat ng dugo ang mga Celestial Guards, bahagya lamang itong nagpatigil sa kanila ng saglit. Ang mga Celestial Guards ay nahati sa 4 na direksyon at napalibutan ng Moongazer Serpent kasama ng mga cultivator ng All Heaven. Inabot muli ni Esteemed Xuanbao ang kanyang kanang kamay sa walang hangin at isang bagong bitik ang lumitaw. 9 na itim na paru-paro ang biglang lumipad palabas. Ang mga 9 na paru-paro ay lahat itim, at mula sa malayo, mukhang napakawagas nila. Nang lumabas sila, pinigilan nila ang kanilang mga pakpak at nagkaroon ng isang bagyong malupit. Ang bagyong ito ay napakalakas at nilamon ang lahat sa daraanan. Ang 9 na paru-paro ay sumayaw at tumakbo paaban. Nang lumitaw ang mga paru-paro, kahit si Wang Lin na may matibay na mentalidad, ay nagbago ang ekspresyon. Ito ang paru-paro na binuo ng God-slaying War Chariot. Napansin ni Wang Lin, ngunit agad niyang napansin ang pagkakaiba. Ang paru-paro na binuo ng War Chariot ay makulay at sobrang ganda. Ngunit ang 9 na paru-paro ay ganap na itim. Halatang ang lakas ng mga paru-paro na ito ay umabot sa ibang antas kumpara sa paru-paro ni Wang Lin. Ano kayang pagkakakilanlan ng matandang ito? Kinilabutan si Wang Lin. Wala ni si Qing Shui ang nakapagbigay ng ganitong pagkabigla kay Wang Lin. Wala rin ang misteryosong cultivator na tumigil sa laban ni Qing Shui at ng Blood God na nagbigay ng ganitong pakiramdam ng hindi paniniwala. Ang Celestial Guard at ang paru-paro ay parehong mga yaman na pag-aari ni Wang Lin. Ngunit nang makita niya ang mga ito sa kamay ng ibang tao, nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa kanya. Huminga ng malalim si Wang Lin at hindi na tumingin pa. Mabilis siyang kumilos at tumakbo patungo sa isang yaman na lumulutang sa mga bituin na matagal na niyang tinitingnan. Ang yaman na ito ay ang kahoy na inukit na inilabas ng Blackfin Devil Saint. Bagamat kalahati na lamang ito, naglalabas pa rin ito ng matinding presyon. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang kasalukuyang laban ay hindi na para sa kanya. Ang pinakamagandang pagpipilian ngayon ay maghanap ng yaman sa gitna ng kaguluhan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kalahating nasirang kahoy na inukit. Marami pang iba na may plano ring manghuli ng mga yaman sa gitna ng labanan, kaya't hindi nakakagulat na may ilang mga cultivator na nag-aaway upang hindi mapalapit ang sinuman sa kahoy. Dahil sa pagdating ni Wang Lin, agad napansin siya ng mga cultivator. Kaya't ang mga ito ay agad nagbago ng direksyon. Nag-atubili ang mga cultivator ng All Heaven sandali, ngunit ang mga cultivator ng Alliance ay agad na nagpadala ng ilang tao upang habulin si Wang Lin. Manhid ang ekspresyon ni Wang Lin habang ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at muling iniwasiwas ang kanyang kamay. Isang malakas na hangin ang tumulak pasulong na parang bagyong sabog,
at kasunod nito, si Wang Lin ay walang awa na nagpakawala ng isang malupit na suntok. May malakas na tunog ng pagkabasag at ang malupit na alon mula sa suntok ay sumama sa hangin, nagdulot ng lakas na tanging kay Wang Lin lamang. Ang lakas ng sinaunang Diyos na pinagsama sa lakas ng mga spells ay nagsimula ng puwersa ni Wang Lin. Ngunit, ang dalawang lakas na ito ay nagsimula pa lamang magsanib at hindi pa ipinapakita ang kanilang tunay na lakas. Nang dumaan ito sa mga cultivator ng Alliance, ang kanilang mga katawan at mga kaluluwa ng pinagmulan ay nayanig at naramdaman nila ang isang hindi mailarawang, misteryosong puwersa na dumating. Hindi nila kayang tumigil at agad nag-atres upang umiwas sa isang tiyak na kamatayan. Wala pa silang nararanasang ganitong spell sa buong kanilang mga taon ng pagpapalago. Lumitaw ang mga mata ni Wang Lin at ang sinaunang Diyos na pagan ay lumitaw sa paligid niya. Sa isang kisap mata, nagpalitan siya ng pwesto sa isa sa kanila. Sa mga mata ng mga surrounding cultivators, nagdilim ang kanilang mga mata at nagbago ang posisyon ni Wang Lin. Pagkatapos, nagtakbo siya at dumating sa tabi ng kahoy na inukit sa isang iglap. Gayunpaman, paglapit niya, isang sinag ng espada ang lumitaw mula sa walang hangin at tumulak patungo sa kanya. Ang sinag ng espada ay naglalaman ng napakalupit na aura, parang lahat ay kailangang umiwas dito o magwawala. Hindi pamilyar si Wang Lin sa sinag ng espada na ito ay pag-aari ni Ling Tianhao. Ang yaman na ito ay pag-aari ng Daolu Sword Sect ni Qianlong. Ang malamig na tinig ay umalingaw habang ang isang sinag ng espada ay lumapit. Kung susubukan ni Wang Lin kunin ang yaman, tatamaan siya ng sinag ng espada. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, at hindi nag-atubiling agawin ang kalahating nasirang kahoy na inukit. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng misteryosong liwanag habang binuka niya ang kanyang bibig at lumuwa ng isang bagay upang harangan ang kanyang daraanan. Agad na lumitaw ang 18 Hell Celestial Sealing Stamp at tumama ang enerhiya ng espada dito at bumagsak. Hindi man lang kumilos ang 18 Hell Celestial Sealing Stamp, kaya't ibinalik ito ni Wang Lin. Isang matandang kakilala na halos nakaligtas na may kaluluwa noon, mangyayari pang magtangkang magnakaw ng yaman sa harap ko. Iniwan ni Wang Lin ang mga malamig na salitang ito, at nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Qianlong. Alam niyang hindi tamang oras para pumatay ngayon, kaya't umalis siya. Marami masyadong cultivator sa laban na ito, kaya't imposibleng makilala ang mukha ng bawat isa. Bukod dito, hindi tumatagal sa isang lugar si Wang Lin at palaging gumagalaw, kaya't hindi siya nakilala ni Qianlong. Ngunit nang tumingin si Qianlong, medyo pamilyar ang hitsura ni Wang Lin, ngunit hindi niya kailanman maiuugnay ang taong ito kay Wang Lin. Nang marinig ni Qianlong ang mga salitang binitiwan ni Wang Lin, para bang isang kidlat ang dumaan sa kanyang isipan. Puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata at sumigaw siya, "Ikaw!" Hindi pinansin ni Wang Lin si Qianlong at naglaho siya. Naglakbay siya sa kaguluhan ng labanan at patuloy na kinukuha ang mga magic treasure ng mga taong namatay. Gayunpaman, ang kanyang divine sense ay nakatutok sa Moongazer Serpent, naghihintay ng pagkakataon, ng isang sandali kung kailan magsisimula ang laban ng Alliance laban sa Moongazer Serpent upang makuha niya ang mana sa loob ng Moongazer Serpent. Paminsang bumabalik ang tingin ni Wang Lin sa babaeng nakasuot ng asol na damit. Ang kanyang asal patungkol sa kanya ay kakaiba. Habang maingat na naglalakad si Wang Lin, iniisip niya kung sino kaya ang babaeng ito. Pinalibutan ng 4 na Golden Celestial Guards ang Moongazer Serpent. Nagsanib sila at bumuo ng isang gintong bilog na nagtrap sa Moongazer Serpent sa loob. Habang ang Blood God at ang iba pa ay gumanti, ang 9 na paro-paro ay pinaypay ang kanilang mga pakpak at bumuo ng isang bagyo na ang Moongazer Serpent ang sentro. Isang vortex na parang kumukonekta sa langit at lupa ang nabuo. May malungkot na ekspresyon ng Blood God at ang kanyang mga kasama sa loob ng vortex. Ginamit nila ang kani-kanilang mga magic treasures na patuloy na gumagawa ng malalakas na tunog. Lalo pang nagalit ang Moongazer Serpent. Ang pagkakatrap nito ng 2 beses ay halos nakapagpasabog sa kanyang pagnanasa. Binuksan nito ang malaking bibig at umatungal ng galit. Habang umatungal ito, lumabas ang mga salitang mula sa mga sinaunang Diyos. Ang Moongazer Serpent ay gumamit ng isang spell ng mga sinaunang Diyos. Lumitaw ang mga mata ni Esteemed Zuanbao at itinuro niya ang kanyang kamay pasulong habang tumatawa. Agad na pabilis ang mga pakpak ng 9 na paro-paro at may mga itim na linya na lumitaw. Ang walang katapusang itim na linya ay nagsalubong sa paligid ng Moongazer Serpent at mabilis na bumuo ng isang siege. Umungol ang 4 na Golden Celestial Guards at ang kanilang mga katawan ay kumilos at agad lumaki sa 1,000 talampakan na mga higanti. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang inatake. May ngiti sa mukha ni Esteemed Zuanbao habang iniabot ang kanyang kanang kamay at isang bitik ang lumitaw. Mula sa bitik na ito, lumabas ang berdeng gas. Kasama ng berdeng gas, lumitaw ang isang aura na nagdulot ng pagkatalo ng mga isip ng lahat ng cultivator sa loob ng 5,000 kilometro. Nayanig ang katawan ni Wang Lin. Nang malapitan niyang tiningnan, nakita niyang may isang palaso na lumabas mula sa bitik. Napakalaki ng palasong ito.
higit sa 300 talampakan ng haba at 7 talampakan ng lapad. Ito ay ganap na berde at ang dulo ng palaso ay may 6 na gilid. Sa dulo ng palaso, may mga purple na balahibo. Bukod pa rito, may ilang madilim na pulang mantsa ng dugo sa palaso. Ang tumigilid sa mga cultivator sa paligid ay ang madilim na pulang mantsa ng dugo. Paglabas ng palaso, kahit ang mga ekspresyon ng Blood God at mga kasama niya ay nagbago. Pati si Master Flamespark, na nakikipaglaban kay Wudo Chan, ay nayanig at agad na nakita ang 300 talampakang palaso. Pseudo Nirvana Void Arrow. Kabanata 932. Aura of the Ancient God. Sa sandaling ito, ang alulong ng Moongazer Serpent ay umalingaw at naglalaman ito ng wika ng mga sinaunang Diyos. Isang malaking bitik ang lumitaw at tumungo diretso kay Esteemed Xuanbao. Sa isang iglap, ang espasyo sa paligid ni Esteemed Xuanbao ay gumuho. Habang ang mga tunog ng pagyanig ay umuugong, ang ekspresyon ni Esteemed Xuanbao ay kalmado. Itinutok niya ang kanyang daliri sa 300 talampakang palaso at sinabi, Nirvana Void. Sumikip ang mga mata ni Master Flamespark at nagseryoso siya. Naalala niya ang palasong ito. Isa ito sa mga dakilang yaman ng Alliance, ang Pseudo Nirvana Void Arrow. Ayon sa mga balita, ang pinagmula ng palaso ay hindi tiyak at matagal nang umiiral. Naruroon na ito mula pa noong Celestial Realm. Sinasabi rin ng mga rumor na ang mantsa ng dugo dito ay nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan. Nang magdesisyon siyang pumasok at pumatay sa Alliance, naghanda siya ng mga kontra sa lahat ng mga yaman na alam niyang hawak ng Alliance. Nang makita niya ang Pseudo Nirvana Void Arrow, ngumisi siya. Sinabi na ang Pseudo Nirvana Void Arrow na ito ay hindi mahuhulaan, ngunit naiisip ko kung paano kaya ito ikukumpara sa Moonbeast na ito. Nang matutok ang daliri ni Esteemed Xuanbao sa palaso, ang 300 talampakang palaso ay nayanig. Pagkatapos, mabilis itong tumulak pasulong na parang isang palaso na pinaputok mula sa isang pana at tumungo diretso sa Moongazer Serpent. Ang mga mata ng Moongazer Serpent ay nagpakita ng walang katapusang lamig. Nang makita nito ang 300 talampakang palaso, nakaramdam ito ng panganib. Nang makita nitong paparating ang palasong may dalang panganib, binuksan nito ang bibig at nag-alulong. May mga piraso ng liwanag na lumitaw sa harap nito at mabilis na nagtipon upang bumuo ng isa pang daliri ng sinaunang Diyos. Matapos lumitaw ang daliri ng sinaunang Diyos, agad itong sumugod patungo sa palaso. Ang Moongazer Serpent ay nag-alulong ng galit at walang katapusang mga Moongazer Serpents ang nagmamadaling lumabas mula sa loob nito. Mayroong daan-daang libo sa kanila, iba't ibang sukat. Nang lumitaw sila, naging mas magulo ang labanan. Hindi na ito isang laban sa pagitan ng All Heaven at ng Alliance, kundi isang laban ng Alliance laban sa Moongazer Serpent. Nang lumabas ang mga Moongazer Serpents, nagbago ang ekspresyon ng mga cultivator ng Alliance. Agad silang umatras, ngunit hindi kasing bilis ng mga Moongazer Serpents. Nagkalat ang mga Moongazer Serpents at nagsimula ng isang massacre. Sa gitna ng kaguluhan, ilang All Heaven cultivators ang naapektuhan. Si Wang Lin naman, isang 30,000 talampakang Moongazer Serpent ang tumulak patungo sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay naginuguluhan habang mabilis siyang umiiwas at hindi nag-abala na makipag-ugnayan dito. Alam ni Wang Lin na ang tanging dahilan kung bakit lumabas ang mga mas maliliit na Moongazer Serpents ay para magtipon ng pinakamatibay na daliri ng sinaunang Diyos. Sa sandaling iyon, ang palaso ay sumugod at tumama sa daliri ng sinaunang Diyos na ginawa ng Moongazer Serpent. Isang malakas na tunog ng pagkabangga ang umalingaw sa hilagang bahagi ng Alliance. Isang sinaunang aura ang nagmula sa madilim na pulang mantsa ng dugo na bumabalot sa palaso at dumaan diretso sa daliri ng sinaunang Diyos, pagkatapos ay dumiretso patungo sa Moongazer Serpent. Ang eksenang ito ay ikinagulat ni Wang Lin. Sa unang pagkakataon, tumigil ang Moongazer Serpent at nag-alulong muli. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mas maliliit na Moongazer Serpents, kasama na ang isa na tumutok kay Wang Lin, ay tumigil at nag-alulong. Hindi na ito ang alulong ng isang Moongazer Serpent kundi ang alulong ng daan-daang libong Moongazer Serpents na tinatawag ng kanilang ina. Ang mga daliri ng sinaunang Diyos ay naglitawan isa-isa hanggang sa mapuno ng mga ito ang buong paligid. Ang lahat ng mga butas sa katawan ni Wang Lin ay bumukas at ang kaligayahan ay tumalima sa kanyang mga mata habang sabayang tinatanggap ang aura na ito. Malinaw niyang naramdaman na ang lakas ng kanyang katawan ng sinaunang Diyos ay tumaas ng husto. Ang ilusyonaryong ika-4 na bituin na nakatago sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagiging mas matibay sa sandaling ito. Ang lahat ng ito ay nagpabigat sa saya ni Wang Lin. Aura ng sinaunang Diyos. Hindi ko inasahan na ang aura ng sinaunang Diyos ay mabubuo dito. Bagaman hindi ito marami, tiyak na naruroon. Dahil sa paglitaw ng maraming daliri ng sinaunang Diyos sa paligid, sa isang iglap ay isang halos katawan ng sinaunang Diyos na daliri ang lumitaw sa harap ng mga mata ng mga cultivators sa paligid. Ang kakaibang mga bitik sa daliri ay labis na malinaw. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ni Esteemed Xuanbao. Naging mas madilim ang kanyang mukha.
Ang Moongazer Serpent na ito ay medyo iba kaysa sa nakasaad sa mga sinaunang tala. Ngunit mayroon akong pseudo Nirvana Void Arrow, kaya't gaano man kalakas ang Moongazer Serpent, hindi maiiwasan ang palasong ito. Ang kumpiyansa ni Esteemed Zuanbao ay tumaas dahil sa lakas ng pseudo Nirvana Void Arrow. Bagamat ang aking pseudo Nirvana Void Arrow ay rank 9 lamang, kung maaari kong hulihin ang Moongazer Serpent at pakinisin ito, magiging isa pa itong pseudo Nirvana Void Treasure. Kung pagsasamahin ko ang dalawa, kasama ang mga dekada ng paghahanda, 80% akong kumpiyansa na makakalikha ng isang rank 8 pseudo Nirvana Void Treasure. Sa ganitong paraan, tataas ang aking posisyon sa Elder Group at magkakaroon ako ng ilang paraan upang makipaglaban kay Zhong Xuanzi. Ang pseudo Nirvana Void Arrow ay sumugod hanggang sa tumama sa daliri ng sinaunang Diyos na ngayon ay muling nabuo. Ang alulong ng Moongazer Serpent ay naging isang epekto at ang malaking katawan nito ay tumulak pasulong pagkatapos ng daliri ng sinaunang Diyos. Ngunit sa sandaling tumama ang palaso sa daliri ng sinaunang Diyos, isang nakakagulat na pagbabago ang naganap sa hilagang bahagi ng Alliance. Ang daliri ng sinaunang Diyos ay biglang gumuho muli. Isang malakas na tunog ng pagkabagsak ang umalingongaw, at ang lahat ng cultivators sa paligid, kasama si Wang Lin, ay nakaramdam ng agos ng dugo sa kanilang katawan at agad na nagsuka. Kung si Wang Lin ay ganito, wala nang dapat pag-usapan pa tungkol sa iba. Ang kanilang mga katawan ay direktang gumuho sa mga bunten ng laman at dugo. Sila ay nayanig hanggang sa mamatay. Pati na rin ang ekspresyon ng Blood God at mga kasama ay nagbago ng malaki, kaya't mabilis silang umatras. Sa isang iglap, wala ng cultivators na malapit sa Moongazer Serpent. Ang tanging natirang mga Golden Celestial Guards ay nanatiling nakakapit sa Moongazer Serpent. Pagsama nila sa siyam na Black Butterflies, patuloy nilang pinapalakas ang mga bagyo. Nang gumuho muli ang daliri ng sinaunang Diyos, higit sa kalahati ng mga maliliit na Moongazer Serpents ang gumuho. Ang mga pagsabog ng asul na dugo ay nagsabog, na nagbigay ilusyon na ang espasyo mismo ay naging asul. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Wang Lin ang pagbagsak ng isang Moongazer Serpent. Bagamat mga maliliit na Moongazer Serpents lamang sila, ang dami ay tumama sa kanyang isipan. Ang Moongazer Serpent ay isang nilalang na nakatira sa loob ng katawan ng sinaunang Diyos, at ang tibay nito ay hindi kayang unawain. Kahit ang maliliit na Moongazer Serpents ay hindi kayang give-in ng isang cultivator, ngunit ang nangyari ngayon ay nagpatagilid sa lahat ng iyon. Ano bang uri ng yaman ng pseudo Nirvana Void Arrow na ito? Pinahid ni Wang Lin ang dugo sa kanyang bibig habang tinitingnan ang eksenang nasa harap niya. Ang kanyang isipan ay naging ganap na blanko. Kasama ng mga maliliit na Moongazer Serpents at ang daliri ng sinaunang Diyos, ang pseudo Nirvana Void Arrow ni Esteemed Zuanbao ay gumuho rin. Ang daan-daang bitik ay lumitaw sa palaso habang humarap ito sa hindi maisip na epekto ng daliri ng sinaunang Diyos, at unti-unting bumagsak. Ang mga mata ni Esteemed Zuanbao ay kumislap. Bagamat nagbago ng kaunti ang mga pangyayari mula sa kanyang inaasahan, sa pangkalahatan ay hindi ito malayo sa inaasahan niya. Ang Moongazer Serpent na ito ay akin. Tumawa si Esteemed Zuanbao at lumapit. Isang anino ang mabilis na lumabas mula sa nabasag na pseudo Nirvana Void Arrow. Ang aninong ito ay isang palaso din. Ang palasong ito ay 3 pulgada lamang ang haba, ngunit eksaktong kapareho ng 300 talampakang palaso. Ang tanging pagkakaiba ay hindi madilim na pula ang dugo kundi maliwanag na pula. Parang bagong mantsa lang ng dugo. Matinding pula. Ito ang tunay na pseudo Nirvana Void Arrow. Ang palaso ay sumugod na may hindi maisip na bilis. Sa isang iglap, tumagos ito sa pagitan ng mga mata ng Moongazer Serpent. Pagkapasok nito sa katawan ng Moongazer Serpent, ang palaso ay naglabas ng isang hindi maisip na lakas, at ang tunog ng pagkabasag ay umabot sa mga bituin. Sa unang pagkakataon, ang malaking katawan ng Moongazer Serpent ay nayanig at umatras. Isang itim na vortex ang lumitaw sa pagitan ng mga mata ng Moongazer Serpent at mabilis itong gumuho. Isang fountain ng asul na dugo ang sumabog. Ang palaso ay umiikot sa loob ng itim na vortex at patuloy na tumusok ng mas malalim. Sa bawat pag-usad nito, nagkakaroon ng pagbagsak. Ang malungkot na sigaw ng Moongazer Serpent ay umalingaw sa buong mga bituin. Ang nakakalungkot na iyak na ito ay ikinagulantang ni Wang Lin, parang may matinding sakit sa kanyang puso. Mabilis siyang umatras habang tinatanaw ang Moongazer Serpent. Ito ang unang pagkakataon na nasaktan ng seryoso ang Moongazer Serpent. Ang tunog ng kanyang sigaw ay umabot sa buong lugar habang ang natitirang maliliit na Moongazer Serpents ay nagsimulang gumuho. Lahat ng maliliit na Moongazer Serpents sa paligid ay namatay. Ang mga mata ng Moongazer Serpent ay naging dugong pula. Talaga itong galit na galit. Ang galit na ito ay higit na matindi kaysa sa anumang naramdaman nito sa nakaraang mga libong taon. Lalo na ang palasong ngayon ay nagbabanta sa kanyang kaligtasan. Dahil sa galit, ang malungkot na sigaw ng Moongazer Serpent ay umabot sa rurok nito at biglang lumitaw ang 7 malabong mga bituin sa harap nito.
Habang ang mga bituin ay umiikot, isa sa mga ito ang biglang sumabog sa ilalim ng alulong ng Moongazer Serpent. Isang pinagputol-putol na bituin ng isang sinaunang Diyos. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng isang misteryosong liwanag nang makita ito. Habang ang bituin ay gumuho, isang napakabigat na puwersa ang sumabog mula sa Moongazer Serpent. Ang puwersang ito ay napakalakas na pinunit ang vortex sa pagitan ng mga mata ng Moongazer Serpent. Ang palaso ay napilitan ring lumabas mula sa katawan ng Moongazer Serpent. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ni Esteemed Zuan Bao, na papalapit na at naging gulo ang kanyang mukha. Hindi. Ayon sa mga sinaunang tala, hindi maaaring mabuhay ang isang karaniwang Moongazer Serpent sa isang pseudo-nirvana void treasure. Bagaman malaki at mabagsik ang Moongazer Serpent na ito, dapat ay seryoso itong nasaktan. Si Master Flamespark ay ngumisi nang makita ang lahat ng ito. Sinabi ng senior na ang layunin ng pagpapadala ng Moongazer Serpent sa Alliance ay para magalit ito. Kapag mas nagalit ito, mas malaki ang pinsalang magagawa ng halimaw na ito. Ang galit ng Moongazer Serpent ay umabot sa rurok nito, at inutang nito ang lakas mula sa pinagputol-putol na bituin upang itulak palabas ang palaso. Dahil sa matinding sakit, halos nawalan na ito ng malay. Ang mga mata nito ay naging pula, at ang tanging naiisip sa kanyang isipan ay patayin, 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 patayin. Roar! Kabanata 933. Dumating si Qing Shui. Habang ang alulong ng Moongazer Serpent ay umalingaw, ang mga hindi mabilang na mga tentikulo sa kanyang katawan ay nahulog. Pagkatapos, ang mga tentikulong ito ay nagtipon-tipon sa harap ng Moongazer Serpent. Nagtagpo sila at bumuo ng isang napakalaking braso. Ang braso na ito ay may habang 100,000 talampakan at bumuo ng isang kamao. Mula sa malayo, ito ay mukhang braso ng isang sinaunang Diyos. Ang galit ng Moongazer Serpent ay tulad ng daliri ng isang sinaunang Diyos. Ngunit, kapag ang galit ng Moongazer Serpent ay umabot sa kanyang sukdulan, magiging tulad ito ng braso ng isang sinaunang Diyos. Sa sandaling lumitaw ang braso ng sinaunang Diyos, walang awa itong sumugod pasulong. Ang target nito ay ang pseudo-nirvana void na palaso. Ang suntok na ito ay nagdulot kay Wang Lin ng isang ilusyon. Pakiramdam niya ay parang bumalik siya sa mga hindi mabilang na taon noong sinaunang panahon ng ang mga sinaunang Diyos ay binabaligtad ang langit. Nakakita siya ng isang sinaunang Diyos na umiikot ang kanyang braso at umaatungal. Ang planeta ay gumuho, ang kalawakan ay gumuho, at ang lahat ng kanyang mga kaaway ay nagkabasag-basakan. Sa oras na ito, ang braso ng sinaunang Diyos na binuo ng Moongazer Serpent ay ganoon. Ang suntok ay lumipad at tumama sa palaso. Ang palaso ay nayanig at agad na gumuho. Kahit ang isang pseudo-nirvana void na yaman ay kailangang magbasag sa ilalim ng suntok ng isang sinaunang Diyos. Si Esteemed Zuan Bao ay umubo ng dugo at agad na umatras ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, sa sandaling ito, isang napakalamig na enerhiya ang pumuno sa mga bituin. Kasabay nito, isang pulang kidlat ang biglang sumugod papalapit. Ang pulang kidlat na ito ay sobrang bilis at tama ang timing. Eksakto sa sandaling ang isipan ni Esteemed Zuan Bao ay nayanig dahil sa pagkawasak ng kanyang yaman. Ang pulang kidlat na ito ay naglalaman ng matinding lamig, at naglabas ito ng makapangyarihang lakas ng G. Tumakbo ito pasulong sa sandaling si Esteemed Zuan Bao ay umatras. Wala nang oras si Esteemed Zuan Bao para umiwas, kaya't ang pulang kidlat ay tumama sa kanyang katawan. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki, siya ay umubo ng dugo, at ang kanyang mga mata ay nawala ng pokus ng ilang sandali. Sa sandaling iyon, si Qing Shui ay lumabas na nakasuot ng puti. May malamig na ekspresyon siya. Nang siya ay lumitaw, isang pulang liwanag ang kumislap mula sa kanyang kanang mata at ilang pang mga ball ang pulang kidlat ang tumama kay Esteemed Zuan Bao. Lumitaw ang G-Realm. G-Realm. Isang malakas na tunog ang nagmula sa katawan ni Esteemed Zuan Bao at pagkatapos ay malalaking dami ng dugo ang sumabog mula sa kanyang likod. Agad siyang umatras, ngunit ang pulang kidlat ay patuloy na humahabol sa kanya. Sa sandaling lumitaw si Qing Shui, nagbuo siya ng isang seal at itinutok ang kanyang daliri paitaas. Sa isang iglap, lumitaw ang itim na hangin at bumuo ng 7 itim na dragon. Ang mga ito ay umatungal at nagbuga ng malamig na hangin na kayang pawiin ang lahat ng buhay habang sila ay sumugod kay Esteemed Zuan Bao. Zuan Bao, kilala mo pa ba ako? Matagal nang naruroon si Qing Shui sa laban. Walang sino man maliban kay Esteemed Zuan Bao na karapat-dapat magpatawag sa kanya. Qing Shui, hindi ka patay. Agad nang umatras si Esteemed Zuan Bao, ngunit ang kanyang pag-atres ay naharang ng 7 itim na dragon. Sa ilalim ng pagsabog ng malamig na hangin, pinisil ni Esteemed Zuan Bao ang kanyang mga ngipin habang bumuo ng isang seal at itinuro ang harapan. Ang 9 na itim na butterfly sa paligid ng Moongazer Serpent ay nawala, at nang muling lumitaw, naruroon na sila sa tabi ni Esteemed Zuan Bao. 9 na butterflies, magbalik sa isa. Ang 9 na butterflies ay sabay-sabay na pinafan ang kanilang mga pakpak at kumislap ng itim.
Sa loob ng isang saglit, nagsanib sila sa isa. Nang magsanib ang siyam na sinag ng itim na liwanag, isang hindi maipaliwanag na pagbabago ang naganap. Nang magsanib ang siyam na butterfly sa isa, nagbigay ito ng apat na kulay na liwanag. Habang ang kanilang mga pakpak ay pinafan, ang apat na kulay na pulbos ay nahulog at bumuo ng isang apat na kulay na vortex sa paligid ni Esteemed Zuanbao. Agad nitong hinarang ang pitong itim na dragon sa labas. Kung ito ay isang magic treasure na ginawa ng iyong senior brother, si Esteemed Tianbao, medyo mag-aalala ako, ngunit hindi ka karapat-dapat. Habang ang malamig na tinig ni Qing Shui ay umuugong, parehong bumuo ng seal ang kanyang mga kamay. Habang ang pitong itim na dragon ay umaatungal, mga daan-daang libo, halos 1,000,000 patak ng ulan ang lumitaw. Ang mga patak ng ulan na ito ay siksik at binangga patungo kay Esteemed Zuanbao, na napapaligiran ng pulbos mula sa apat na kulay na butterfly. Ang mga tunog ng pagpapaputok ay umalingaw at ipinakita ni Esteemed Zuanbao ang isang mapait na ngiti. Ang kanyang pagkakakilanlan ay isang misteryo sa iba, ngunit wala siyang maitatago kay Qing Shui. Siya ay isang celestial mula sa Rain Celestial Realm. Siya rin ang junior brother ni Esteemed Tianbao, na lumikha ng God-Slaying War Chariot. Qing Shui, huwag mo akong pilitin ng labis. Wala ng Celestial Realm, ito na ang Alliance Star System. Sigaw ni Esteemed Zuanbao habang binuksan ang kanyang mga braso. Ang Celestial Origin na matagal na niyang pinigil ay biglang bumukas. Ang walang katapusang Celestial Spiritual Energy ay pumuno sa paligid. Para itong ang paligid ay naging Celestial Realm. Kasabay nito, ang kanyang kamay ay bumuo ng seal at itinuro ang apat na kulay na butterfly. Ang butterfly ay biglang nayanig at isa sa mga pakpak nito ay nahulog na parang talulot. Sa isang iglap, ang pakpak ay naging apat na iba't ibang kulay at bumuo ng apat na vortex. Law of Nirvana Void. Habang nagsasalita si Esteemed Zuanbao, ang apat na vortex na binuo ng pakpak ay biglang sumabog at ang toneladang apat na kulay na pulbos ay kumalat. Ang Call the Wind and Summon the Rain ni Qing Shui ay naapektuhan ng pulbos at agad na naglaho. Walang bakas ng anumang spell na natira. Lahat ng ito ay nawala. Itinuro ni Esteemed Zuanbao ang kanyang kamay pasulong ng walang pag-aalinlangan at ang isa pang pakpak ng apat na kulay na butterfly ay nahulog. Habang ang butterfly ay naglaho, lumutang ang pakpak at nagkaroon ng isa pang pagbabago. Ang lahat ng mga spell na naglaho, kabilang ang Call the Wind and Summon the Rain ni Qing Shui, ay muling lumitaw. Ngunit, sa pagkakataong ito, naging spell ni Esteemed Zuanbao ang mga ito. Habang siya ay umaatungal, iniunat niya ang kanyang braso at agad na pinabalik ang Call the Wind and Summon the Rain. Isang bahagi nito ay ginamit upang hadlangan ng Moongazer Serpent at ang isa pa ay upang atakihin si Qing Shui. Ginamit ang pagkakataong ito, agad na umatras si Esteemed Zuanbao. Ngunit, ang pulang kidlat ay patuloy na humahabol sa kanya, nagdudulot sa kanya ng sakit sa ulo. Kung naruroon pa ang Pseudo Nirvana Void Arrow, maaari niyang labanan si Qing Shui nang walang takot. Naisip ni Esteemed Zuanbao ang kanyang Pseudo Nirvana Void Arrow, at naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kalakas ang Moongazer Serpent. Mas malakas ito kaysa sa mga nasa sinaunang tala. Kung hindi, hindi siya pupunta rito. Hindi lang siya nabigo, kundi nawalan din siya ng tanging Pseudo Nirvana Void Treasure. May isip niya kung gaano babagsak ang kanyang status sa Elder Group dahil dito. At ngayon, nakatagpo pa siya ng demonyong si Qing Shui mula noon. Kahit hindi niya alam kung paano hindi namatay si Qing Shui, dahil siya mismo ay nakaligtas hanggang ngayon, tiyak na may mga paraan din si Qing Shui. Sa sandaling ito ng krisis, wala siyang oras upang mag-isip tungkol dito. Ang tanging naiisip niya ay ang mabilis na pagtakas. Nang makita ni Wang Li ang eksenang ito, ang kanyang isipan ay nayanig at ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Bang-bang, bang-bang. Lahat ng tunog ay nawala mula sa kanyang mga tainga maliban sa kabog ng kanyang puso. Na-memorize ng kanyang utak ang hand seal na ginamit ni Esteemed Zuanbao. Matibay niya itong naalala. Kaya't ang taong ito ay junior brother ni Esteemed Tianbao, at ang apat na kulay na butterfly ay nilikha niya, ngunit hindi ito kasing lakas ng isa na ginawa ni Esteemed Tianbao. Kung malalaman ko lang ang kanyang seal. Ang puso ni Wang Lin ay kumabog ng mas mabilis at hindi siya pumikit. Ang Call the Wind and Summon the Rain na itinulak pabalik ay hindi pinigilan si Qing Shui. Ang kanyang mga mata ay malamig habang ang kanyang kanang kamay ay iniunat sa kalawakan at mga kristal na specks ay lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nagkalat sila pasulong. Magic Arsenal. Ang mga hindi mabilang na specks ng liwanag ay nagkalat at naging mga anino. Lumitaw ang Magic Arsenal ni Qing Shui. Ang mga hindi mabilang na anyo ay nagbigay ng makapangyarihang aura, at sa isang iglap, mayroong libo-libo ng mga sundalo sa harap ni Qing Shui. Sa isang punto ng daliri ni Qing Shui, ang mga anino ay nagsugod patungo sa Call the Wind and Summon the Rain. Ang mga mata ni Esteemed Zuanbao ay kumurap at naghinagpis. Ang ilan sa mga animong iyon ay ang kanyang mga matandang kaibigan.
Napabuntong hininga siya habang isang malupit na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata at sumigaw, Qing Shui, ipapakita ko sa iyo kung ano ang natutunan ng matandang tao sa kapangyarihan ng mga magic treasures. Ang lahat ng mga treasure sa mundo ay may isang piraso ng source origin energy. Pag-aralan ko ang source origin energy na ito ng mga libong taon at natano ang landas. Ang mga braso ni Esteemed Zuanbao ay iniunat at bawat kamay ay bumuo ng iba't ibang seal. Ang isang hindi nakikitang alon ay agad na kumalat mula sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, ang alon ay sumikop ng 10,000 kilometro. Ang mga yaman sa paligid ng mga nabubuhay na cultivator ay nagsimulang kumilos ng mag-isa at ang ekspresyon ng mga cultivator ay nagbago. Ang mga yaman ay pinutol pa ang kanilang koneksyon sa kanilang mga may-ari ng mag-isa. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Kasama na ang mga hindi mabilang na yaman ng mga cultivator na namatay. Ang lahat ng mga yaman na ito ay nagsimulang magtipon patungo kay Esteemed Zuanbao. Parang si Esteemed Zuanbao na ang may-ari ng lahat ng magic treasures at lahat ng mga magic treasures ay kailangang sumunod sa kanyang tawag. Gayunpaman, ang talagang nagpayanig sa mga isipan ng mga cultivators at ni Wang Lin ay ang kanilang mga bag of holding. Ang mga bag of holding ay itinuturing ding mga yaman. Sa sandaling ito, ang mga bag of holding ng lahat ay lumipad palabas. Sa proseso, ang mga bag ay nagbukas ng mag-isa at ang mga yaman sa loob ay lumabas. Gayon din ang bag of holding ni Wang Lin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago at iniabot niya ang kanyang kanang kamay upang hawakan ang kanyang bag. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may isang mahiwagang puwersa sa paligid ng kanyang bag, at sa sandaling hinawakan niya ito, naramdaman niyang may mainit na pumasok sa kanyang katawan. Kung hindi siya bibitaw, agad na mawawasak ang kanyang origin soul. Marami sa mga cultivators na nakapaligid din ang humawak sa kanilang mga bag. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit, lahat sila ay matamlay na nagbitaw at pinanood na lumipad ang kanilang mga bag of holding. Ang mga bagay sa bag of holding ni Wang Lin ay sobrang mahalaga, kaya hindi siya pwedeng magbitaw. Sa sandaling iyon ng krisis, agad niyang binuksan ang kanyang pangatlong mata at ang pulang liwanag ay tumama sa kanyang bag. Isang piraso ng source origin ang lumabas at pinawi ang kakaibang puwersa sa kanyang bag. Ang mukha ni Wang Lin ay naging mapatla nang siya ay huminga ng malalim at mahigpit na hinawakan ang kanyang bag of holding. Kabanata 934. Pagtugis sa bibig ng Moongazer Serpent. Ang walang katapusang mga yaman ay nagtipon sa paligid ni Esteemed Zuanbao at pagkatapos ay bumagsak. Bawat beses na isang yaman ang bumagsak, isang piraso ng puting gas ang lumipad mula rito. Sa isang iglap, ang mayamang puting gas ay pumulibot kay Esteemed Zuanbao. Nang magsimulang magsara ang magic arsenal ni Qing Shui, iniangat ni Esteemed Zuanbao ang kanyang mga braso at sumigaw, Magic Power Nirvana Void. Sa sandaling sinabi niya ang apat na salitang iyon, ang puting gas sa paligid niya ay nag-charge palabas ng napakabilis at nakipagbanggaan sa magic arsenal ni Qing Shui. Bang, 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 bang. Isang malakas na pagkabigla ang umalangaw sa buong mga bituin, na nagdulot ng mas malalang pagkabagsak. Ang orihinal na vortex na may 5,000 kilometro ay biglang pumutok at mas dumami pa ang mga punit. Maraming mga cultivator ang hindi nakaligtas sa mabilis na paggalaw at nawala sa void. Kapag nahulog ka sa vortex na nabuo mula sa pagbagsak ng espasyo, mahirap nang makalabas ng buhay. Walang sino man ang magtatangkang pumasok dito ng basta-basta. Sa puntong ito, ang espasyo ay malakas na gumalaw, ngunit wala itong epekto sa Moongazer Serpent. Ang mga mata nito ay pula at galit na galit kay Esteemed Zuanbao dahil sa pagkakasugat nito at sa pagpatay sa maraming maliliit na Moongazer Serpents. Ang sinaunang braso ng Diyos na nag-charge palabas ay huminto saglit nang dumating si Qing Shui. Gayunpaman, ang mga mata ng Moongazer Serpent ay pula, at sa sandaling ginamit ni Esteemed Zuanbao ang spell, ang braso ay mabilis na sumulong. Kasabay nito, isang tawa ang umalangaw sa buong mga bituin. Ito ay si Master Flamespark, na nakaiwas kay Wudo Chan. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at naglabasan ng 12-12 ng celestial fragments. Sila ay nagtakip ng isang lugar na libu-libong kilometro ang haba na may vortex. Ang mayamang celestial spiritual energy ay kumalat, na nagdulot ng lakas sa vortex habang ito ay nag-charge patungo kay Esteemed Zuanbao. Celestial Lord Qing Shui, hayaan mong tulungan ka ng matandang ito. Ang mga mata ni Wudo Chan ay kumislap at siya ay sumunod. Tutulungan niyang makatawid si Esteemed Zuanbao mula sa buhay at kamatayang krisis na ito. Ang anino ng pagkabilog sa ulo ni Esteemed Zuanbao ay namipis. Ang labanan na ito ay maaaring ang pinakamapanganib na laban ng kanyang buhay, maliban na lang nang gumuho ang Celestial Realm. Sa harap niya ay si Qing Shui, sa likod niya ang Moongazer Serpent, at sa itaas niya si Master Flamespark. Wala siyang pagkakataon na makaligtas. Hinarap ang sandali ng krisis, ang makapangyarihang celestial origin ni Esteemed Zuanbao ay nagbuhos mula sa kanyang katawan at bumuo ng hindi mabilang na mga hadlang. Kung malalampasan ko ito, mabubuhay pa ako.
Habang ang Celestial Origin Energy ay pumapaligid sa kanya, dumating ang sinaunang braso ng Diyos mula sa Moongazer Serpent. Isang malakas na tunog ang umabot, at ang mga patong ng Celestial Origin Barriers ay natunaw. Sa sandaling ito, dumating si Qing Shui, dala ang ilang mga kidlat na pula. Isang serye ng mga tunog ng kulog ang narinig, at agad na samuka ng dugo si Esteemed Zuanbao. Nang dumating ang Celestial Fragments ni Master Flamespark, bumagsak ang katawan ni Esteemed Zuanbao. Ang kanyang origin soul ay lumabas at halos bumagsak, ngunit may isang gintong balabal sa paligid nito na patuloy na nag-offset ng mga epekto hanggang sa ito ay ganap na pumutok. Ang kaguluhang ito ay nagdulot ng mas malaking pagkabasag ng espasyo. Ang higit sa 10,000 kilometro ng espasyo ay naging isang lugar ng pagkawasak. Maraming mga cultivator ang nahulog sa loob. Ang sinaunang Diyos na Pagan ay lumabas sa paligid ni Wang Lin at patuloy na nagpalit ng posisyon. Gayunpaman, ang mga mata ni Wang Lin ay nakatutok sa Moongazer Serpent, naghihintay ng pagkakataon. Sa sandaling ito, ang Lotus ay umiikot sa babae na nakasuot ng asul na damit at siya ay nasa mabuting kalagayan. Ang gintong katawan na nasa kanyang tabi ay wala ring pinsala, at may malamig na ekspresyon. Tumingin sa lahat ng nangyayari sa kanyang harapan, siya ay huminga ng malalim. Tumingin siya kay Wang Lin at isang komplikadong tingin ang dumaan sa kanyang mga mata habang siya ay bumubulong. Hindi ko alam kung makikilala ako ng Lord kapag magkita tayo muli. Ang Lotus ay sumipsip ng lahat ng aura ng kamatayan sa panahon ng labanang ito. Ngayon, ang aura ng kamatayan ay kumalat, na parabang ang Lotus ay nababalot ng isang ulap. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang jade, tinutok ito sa gintong katawan sa kanyang harapan, at malumanay na sinabi, "I release ang seal." Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, tila naging material ang mga ito at naging dalawang kakaibang seal na lamanding sa gintong katawan. Ang gintong katawan ay nayanig at ang 5 talisman sa kanyang ulo ay tumigil sa pag-ikot. Ang mga mata ng gintong katawan ay kumislap at ang isang sigaw ng dragon ay narinig mula sa kanyang bibig. Ang katawan nito ay hindi inaasahan na pinalaki at isang mabilis na pagbabago ang nangyari, naging isang dragon. Ito ay isang tunay na dragon. Hindi ito isang ilusyon, ito ay may laman at dugo. Ang mga kaliskis ng dragon ay kumikislap ng maliwanag, at sa isang iglap, ito ay tumalon palabas at tumahol. Ang babae na nakasuot ng asul na damit ay huminga ng malalim at tumingin kay Wang Lin sa malayo. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho hanggang siya ay tuluyang nawala. Ang gintong dragon ay tumalon palabas at tumahol ng malakas at tumungo diretso sa lugar ng labanan. Sa kanyang ulo, 5 dilaw na talisman ang lumulutang habang nagpapadala ng panggigipit. Sa sandaling dumating ito, ang gintong dragon ay kumikislap at isang sinaunang boses ang umalangaw sa buong mundo. Poison Flame. Isa sa 5 dilaw na talisman ang agad na nagbuga ng apoy, at sa isang iglap, ang dragon ay napalibutan ng dagat ng apoy. Ang mga apoy na ito ay may lason. Ang lakas ng lason na ito ay hindi matutumbasan. Nang lumapit ito, pinalibutan nito ang halos nawawalang origin soul ni Esteemed Zuanbao at halos makakalabas na. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tunog ng crackling ang narinig mula sa hindi nagbabagong giant wood at isang malaking bitik ang nagbukas. Sa isang mabilis na liwanag ng berde, isang tao ang lumabas. Nakasuot siya ng berdeng robo at mukhang maganda. Nang siya ay lumabas, ngumiti siya at agad na nagsimula magtungo sa gintong dragon. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay bumuo ng isang seal at tinutok ito. Isang ilusyonaryong giant wood ang biglang lumitaw sa paligid nito at bumagsak. Ang matandang ito ay ang ika-9 na elder ng sinaunang pamilya ng All Heaven. Paano ko hahayaang makatakas ka? Ang gintong dragon ay naharang ng ilusyonaryong giant wood, ngunit ang mga mata nito ay nagsimulang kumislap. Binuksan nito ang bibig nito at itim na lupa ang lumabas. Ang itim na lupa na ito ay puno ng labis na lakas ng kamatayan. Buried Earth. Ang kanang kamay ng matandang si Muzi ay naging palad at tinamaan ng void. Isang sunod-sunod na tunog ng kulog ang narinig na nagdulot ng isang bagyo. Siya ay sumulong habang ang kanyang braso ay kumilos at ang mga napakataas na piraso ng kahoy ay lumitaw sa likuran niya. Ang mga piraso ng kahoy na ito ay masikip at agad nilang bumuo ng isang matinding hadlang. Huwag mong tangkain na tumakas. Namingiti, iniwaving ni Muzi ang kanyang kanang kamay. Ang mga piraso ng giant wood sa likuran niya ay lumipad palabas, na patuloy na pinapabalik ang gintong dragon. Sa puntong ito, lumapit si Wudou Chan upang tumulong, ngunit si Qing Shui ay huminga ng malamig at isang red lightning bolt ang lumabas. Si Master Flamespark ay nagsamantala sa pagkakataong ito. Ang kanyang kamay ay gumalaw at ang vortex na nabuo mula sa celestial fragments ay naging ilang beses na mas malaki. Bukod pa rito, ang sinaunang braso ng Diyos na binuo ng Moongazer Serpent ay dumating din. Gayunpaman, nawala na ang katalinuhan ng Moongazer Serpent. Hindi lamang nito kinamumuhian si Esteemed Zuanbao, kundi inimplicate rin ang lahat ng iba pa.
Sa sandaling dumating ang sinaunang braso ng Diyos, binuksan ng Moongazer Serpent ang bibig nito at huminga. Huminga ito ng napakalakas na parabang ang katawan nito ay kumilos. Ang sinaunang braso ng Diyos ay nilapitan at kinuha ang gintong dragon. Habang hawak ng sinaunang braso ng Diyos ang gintong dragon, mabilis itong umatras at itinapon ito papasok sa bibig ng Moongazer Serpent. Mula sa pananaw ng Moongazer Serpent, ang pagpatay sa cultivator na nakasugat sa kanya ay hindi sapat upang magpasaya. Dahan-dahan itong sisimulan ng pagsipsip ng buhay na lakas ng cultivator at proseso ng pagjeta. Pagkatapos lunukan ng gintong dragon, ang Moongazer Serpent ay wala ng kaalaman tulad ng dati. Hindi ito kumilos upang magpatuloy, bagkus pumasok ito sa vortex na nabuo mula sa bumagsak na espasyo. Ang pagpasok sa vortex ay nangangahulugang pagpasok sa void sa ilalim ng bumagsak na espasyo. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagdulot ng kislap sa mata ni Qing Shui. Determinado siyang makuha ang origin soul ni esteemed Zuan Bao upang malaman ang kaguluhang nangyari sa Celestial Realm. Matapos makita ang gintong dragon at si esteemed Zuan Bao na nilulunok ng Moongazer Serpent, hindi nagatubili si Qing Shui at ginamit ang puwersa ng pagsipsip mula sa Moongazer Serpent at nagmadali papasok sa bibig nito. Hindi lang si Qing Shui. Si Wu Chang ay mula sa Zuan Palace at may magandang relasyon kay esteemed Zuan Bao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumugod din sa bibig ng Moongazer Serpent. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Nang hindi nag-aalangan, sumabog ang kulog mula sa kanyang katawan at, gamit ang bilis ng kulog, mabilis niyang tinumbok ang Moongazer Serpent. Si Master Flame Spark ay nagatubili ng kaunti, habang ang mga mata ni Old Manimuzi ay kumislap. Tila may naiisip siya habang pumasok siya sa bibig ng Moongazer Serpent. Sa sandaling ito, ang higanting katawan ng Moongazer Serpent ay halos pumasok na sa bitik at ang bibig nito ay nagsara na. Malapit na itong mawala mula sa espasyong ito. Lumapit si Wang Lin sa Moongazer Serpent at tumapak sa malaki nitong katawan. Pumalakpak siya at papasok na sana sa Moongazer Serpent. Si Master Flame Spark ay natural na nakita si Wang Lin. Huminga siya ng malalim at hindi na nag-aksaya pa ng oras. Iniabot niya ang kanyang kamay sa void at isang fist-sized na celestial fragment ang lumitaw sa kanyang kamay, itinapon niya ito kay Wang Lin. Malaki ang iyong kontribusyon. Dapat ay ligtas ka nitong gamit. Sa gamit na ito, matutukoy ko rin ang iyong lokasyon at mail iligtas kita at si Qing Shui. Binitiwan niya ang pasyang pumasok. Sa kalaunan, kailangan pa niyang mga siwa sa digmaan sa pagitan ng All Heaven at ng Alliance. Kung bakit pumasok si Wang Lin sa bibig ng Moongazer Serpent, hindi ito naintindihan ni Master Flame Spark. Tanging haka-haka lang niya na nais ni Wang Lin na iligtas si Qing Shui. Baka may iba pang iniisip ang batang ito. Nang mahawakan ni Wang Lin ang celestial fragment na lumiit, agad niyang naramdaman ang aura ng Thunder Beast. Bukod sa malakas na pangunahing kaluluwa na nakatago sa loob nito, naroon din ang Thunder Beast. Salamat, Senior. Habang nagsasalita si Wang Lin, agad na nawala ang kanyang katawan at pumasok siya sa Moongazer Serpent. Sa sandaling iyon, ang Moongazer Serpent ay ganap na lumubog sa vortex. Gayunpaman, ang katawan nito ay sobrang laki, kaya't pinalawak nito ang vortex at nagdulot ng mas malawak na pagkabasag. Habang ang espasyo ay bumagsak ng may kalakasan, si Master Flame Spark ay huminga ng malalim at lumingon upang hanapin ang mga nagkalat na cultivator ng All Heaven. Kabanata 935. Ang inaping Thunder Beast. Pagkatapos ng labanan na ito, halos ganap na nasira ang larangan ng digmaan sa hilagang rehiyon. Ang mga kalapit na libu-libong kilometro ay naging isang ipinagbabawal na lugar. Ang vortex sa gitna ay umiikot ng mabilis. Malalaking dami ng alikabok ang nilunok patungo rito at naglaho. Walang naganap na tagumpay o pagkatalo sa labanan na ito. Para sa parehong All Heaven at Alliance, ito ay isang pagtutok sa bawat isa, ngunit ang presyo ng pagtutok na ito ay labis na mataas. Ang pagkamatay ng tens of libong mga cultivator ay nagdulot ng pansamantalang paghinto sa parehong panig. Parang naghahanda na ang bawat isa para sa susunod na labanan. Sa panig ng All Heaven, maraming mga cultivator ang umatras at nagtipon sa pagitan ng kanlurang at hilagang rehiyon upang magpagaling. Ang Alliance ay tahimik, ngunit ang balita tungkol sa labanang ito ay kumalat sa buong Alliance. Sa araw na iyon, isang tao ang lumitaw sa tabi ng vortex. Siya ay may puting buhok at nakasuot ng dilaw na robe. Kung naruroon si Wang Lin, makikilala niya ito bilang si Huang Long. Tahimik na lumulutang si Huang Long sa walang hangganang espasyo at tinitingnan ng vortex sa ibaba niya. Ang malakas na puwersa ng pagsipsip ay bumagsak ng malapit siya. Kahit na ang labanan ng pagtutok na ito ay mukhang tabla, sa katunayan, natalo ang Alliance. Isinasaalang-alang ni Huang Long habang tinitingnan ang larangan ng digmaan. Maaari niyang may imagine ang tindi ng digmaang nangyari. Ang Cultivation Alliance ay palaging mayabang, at ang labanan na ito ay naganap dahil sa nangyaring insidente kay Master Flame Spark noon. Interesante.
Hindi ko inasahan na noong hindi sinasadyang tinulungan ko si Master Flamespark noon, magbibigay ito ng pagkakataon sa aking For Divine Sect. Ang mga mata ni Huanglong ay kumislap matapos niyang masusing suriin ang larangan ng digmaan at pagkatapos ay naglakad patungo sa walang hangganang espasyo. Kailangan ko itong talakayin sa tatlong iba pa. Matagal nang naghihintay ang aking For Divine Sect para sa araw na ito. Hindi ko lang alam kung makikialam ang rank siyam na Cultivation Planet na nasa likod ng Cultivation Alliance. Pagkatapos ng lahat, tanging ang Cultivation Alliance lang ang kanilang kinikilala, unti-unting nawala si Huanglong habang siya ay nag-iisip. Siguro ang Corp Sect ay iniisip din ng bagay na ito. Ang pagdating ng All Heaven ay pinutol ang labanan sa Alliance. Mayroon ding si Wang Lin. Ang batang iyon ay napakabuti, at ang pagpaparticipate sa labanan ay magiging isang unahan para sa aking For Divine Sect. Sa cultivation ni Master Flamespark, tiyak na makikita niya ang aking marka. Ito ay maituturing na isang senyales ng aking For Divine Sect na pagtingin sa All Heaven. Nag-smile si Huanglong habang siya ay nawala sa pagitan ng mga bituin. Huwag masyadong maliit ang labanan na ito. Hayaan mo itong maging mas matindi at masubok ang mga puwersa ng Cultivation Alliance. Matagal nang nagsasagawa ng pagtitiis ang aking For Divine Sect, at panahon na upang magputok ang lakas na aming inisave. May isa pang universo sa loob ng Vortex. Ito ay isang walang hangganang mundo ng kadiliman. Walang liwanag o tunog, wala man lang nikititing na espiritu o pinagmulan ng enerhiya. Ang buhay ay halos nawawala dito. Ito ang kawalan sa ilalim ng nabasag na espasyo. Walang nakakaalam kung bakit ito umiiral. Kung ang espasyo ay mga patong-patong ng walang katapusang sinulid, ito ang kadiliman sa ilalim ng sinulid. Noong mga nakaraang panahon, may mga makapangyarihang cultivator na nagnanais na tuklasin ang pinagmulan ng void na ito. Ngunit, sa mga hindi mabilang na taon, wala ni isa mang nakakaalam ng lihim ng void. Ang katawan ng isang cultivator ay patuloy na humihina na parang may hindi nakikitang puwersa na patuloy na nagtatakda ng limitasyon sa isang cultivator, na nagpapahirap sa kanila na mabuhay. Gayun din, dahil ang lugar na ito ay hiwalay sa pinagmulan ng enerhiya ng mundo, kahit na ang pinagmulan ng enerhiya ng cultivator ay sarili, darating ang araw na mauubos ito. Dagdag pa, sa ilalim ng pag-urong at seal na epekto, masyado silang limitado sa paggamit ng enerhiya. Parang ang lugar na ito ay isang area na ipinagbabawal para sa mga cultivator. Sa Alliance, tanging mga tao na ang estado at cultivation ay umabot sa isang tiyak na antas ang nakakaalam na matagal nang nangyari rito bago bumagsak ang Celestial Realms, isang kaganapan na halos nagdulot ng pagkabasag ng Celestial Realm. Walang nakakaalam kung ang void na ito ay may hangganan. Kahit ang pinakamataas na Nirvana Shatterer cultivators ay hindi makakapag-explore dito ng matagal. Sa huli, kahit anong dami ng pinagmulan ng enerhiya ang mayroon sila, darating ang araw na mauubos ito. Parang ang void na ito ay isang likas na formation ng isolation ng pinagmulan ng enerhiya. Isang ganap na sealed space na pumipigil sa mga cultivator na pagwasakin ito upang mag-explore ng mas malalim. Ngunit, ito ba ay talagang isang likas na formation ng isolation ng pinagmulan ng enerhiya? Walang nakakaalam ng sagot dito. Ngunit may isang spekulasyon na nakatago sa puso ng ilan, sila ay natatakot na hawakan ito dahil sa takot sa di maipaliwanag na sakuna na dulot nito. Kung kaya't, ang lupa ng void na ito ay hindi likas kundi gawa ng tao. Sa oras na ito, kahit ang napakabigat na katawan ng Moongazer Serpent ay tila hindi mahalaga. Pagkatapos nitong pumasok, nag-ikot ito at pinagsama ang lahat ng lakas nito upang subukang sumipsip ng lahat ng banyagang bagay sa loob ng katawan nito. Ang Moongazer Serpent ay dumadaloy sa walang katapusang kadiliman ng walang direksyon. Parang ang misteryosong puwersa dito ay walang epekto sa Moongazer Serpent. Si Wang Lin ay nasa loob ng katawan ng Moongazer Serpent. Hawak pa rin niya ang Celestial Fragment na ibinigay sa kanya ni Master Flamespark. Insweep ng kanyang Divine Sense ito at iniwan ang sarili niyang marka. Kasabay nito, isang angal ang nagmula sa fragment at isang kidlat ang pumutok. Ang kidlat ay kumalat sa harap ni Wang Lin. Habang ang kidlat ay bumuga sa lahat ng direksyon, ang Thunder Beast na may pilak na pangil ay lumitaw. May chain sa paligid ng leeg nito at maraming mga talisman ang nakasabit sa katawan nito. Mukhang medyo magulo. Pati ang pilak na pangil ay may maliit na butas na tinusok sa pamamagitan ng isang hindi kilalang paraan at isang bakal na hupang ipinasok dito. Bukod sa pangunahing kaluluwa na nakasil sa Celestial Fragment na ibinigay ni Master Flamespark kay Wang Lin, naroon din ang Thunder Beast. Nang makita ng Thunder Beast si Wang Lin, ang mga mata nito ay naging malabo at ang lahat ng hindi pagkakapantay-pantay na naranasan nito sa mga taon ay sumabog. Maraming taon na ang lumipas mula nang makita ni Wang Lin ang Thunder Beast, at hindi niya alam kung tatawa o iyak. Ang hitsura ng Thunder Beast ay talagang kakaiba. Lumapit siya ng ilang hakbang sa Thunder Beast at tiningnan ang bakal na hoop sa pilak na pangil. Hindi niya napigil ang hawakan ng hoop gamit ang kanyang kamay. Dahil dito, ang hindi pagkakapantay-pantay sa Thunder Beast ay lalong naging malakas, at ito ay umungol ng mababa.
Mapanglo na ngumiti si Wang Lin at mahinang sinabi, ang mga nakaraang taon ay mahirap para sa iyo. Nakita niyang patuloy na umuungol ang Thunder Beast, parang nais nitong ikwento ang lahat ng mga pagdurusa na dinanas nito. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang ilong at tinapik ang ulo ng Thunder Beast habang nagsasabing, sa totoo lang, mukhang maganda ka. Ang sinasabi niyang ito ay sana magbigay ng ginhawa, ngunit sa sandaling sinabi ito, hindi na umungol ang Thunder Beast at bigla itong tumangala, sanhi ng pagkalansing ng chain sa paligid ng leeg nito. Ang mga random na talisman sa katawan nito ay gumalaw din habang tinitingnan nito si Wang Lin nang may pagdududa sa mga mata nito. Maliwanag na hindi tiyak ang Thunder Beast sa mga sinabi ni Wang Lin. Narinig nito ang parehong mga salita mula kay Master Flamespark ng maraming beses. Tuwing nakikita siya ni Master Flamespark, palaging ganito ang mga sinasabi sa kanya. Mapanglo nang umiti si Wang Lin. Talaga siyang hindi alam kung paano aliwin ang Thunder Beast. Labis ang awa ni Wang Lin sa Thunder Beast sa kanyang puso, lalo na nang makita ang hitsura nito. Iniisip ni Wang Lin ang lahat ng mga pagdurusa na dinanas ng Thunder Beast sa mga taon ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang lakas ng Thunder Beast ay ikinagulat ni Wang Lin. Malinaw na mas malakas ito kaysa dati. Ngayon, habang nakatingin ang Thunder Beast sa kanya, tanging ang pagtango na lamang ni Wang Lin ang maaaring magsabi na totoo ang kanyang sinabi. Pagkatapos makita na ang Thunder Beast ay puno pa rin ng pagdududa, si Wang Lin ay huminga ng malalim at hinawakan ang kanyang bag of holding. Lumipad palabas ang Celestial Sword at pinaikot niya ito, dahilan upang lumabas si Shu Liguo. Walang utos na ibinigay si Wang Lin, ngunit alam na ni Shu Liguo ang sitwasyon mula sa koneksyon na mayroon siya kay Wang Lin. Paglabas ni Shu Liguo, hindi niya napigil ang maglaro sa bakal na hoop sa pangil ng Thunder Beast. Hindi niya kayang pigilan at napatawa siya ng malakas. Kaagad na umungol ng galit ang Thunder Beast at tinakpan ng kidlat ang katawan nito. Lalo na sa pilak na pangil nito, kung saan ang kidlat ay agad na nagtipon at lumabas patungo kay Shu Liguo. Natatakot si Shu Liguo kaya't sumigaw siya at mabilis na umatras. Ngunit, ang kidlat ay sobrang bilis, kaya't isang piraso nito ang tumama sa kanya. Niyuko si Shu Liguo at mabilis na nagsabi, huwag kang magalit, nagustuhan ko lang ang bakal na hoop kaya hindi ko napigilan na hawakan. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang Divine Sense upang obserbahan ang mga paligid, at hindi niya pinansin sina Shu Liguo at ang Thunder Beast. Ang dahilan kung bakit inilabas ni Wang Lin si Shu Liguo ay upang aliwin ang Thunder Beast dahil hindi talaga niya alam kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Hindi alam kung paano nakipag-ugnayan sina Shu Liguo at ang Thunder Beast, ngunit pagkatapos ng ilang mga salita, naging mas magaan ang ekspresyon ng Thunder Beast at ang pagdududa sa mga mata nito ay unti-unting nawala. Hindi nagtagal, may pride na sa mga mata nito, at umungol ito at masayang nakipag-communicate kay Shu Liguo. Sa huli, pinayagan nitong umupo si Shu Liguo sa likod nito at hindi na alintana kung maglaro pa si Shu Liguo sa bakal na hoop. Inalag nito ang katawan nito na parang labis ang kasiyahan sa itsura nito. Pagkatapos i-withdraw ni Wang Lin ang kanyang Divine Sense at nakita ito, hindi niya maiwasang humanga kay Shu Liguo. Nang matagpuan ni Wang Lin ang itim na blade sa Suzaku Tomb, napansin ni Wang Lin na may talent si Shu Liguo. Hindi niya alam kung paano pinaniwala ni Shu Liguo ang blade, ngunit matagal na silang magkasama. Sa oras na ito, habang hinahaplos ni Shu Liguo ang bakal na hoop, iniisip niya sa kanyang puso, mas magaling pa rin si Grandpa Shu. Agad kong napabagsak ang demon na ito. Habang siya ay nananabik, hinayla ni Shu Liguo ang bakal na hoop ng medyo malakas, na naging sanhi upang umungol ang Thunder Beast sa galit. Mabilis na pinatong ni Shu Liguo ang kamay sa Thunder Beast at nagsabi pa ng ilang bagay. Ang mga mata ng Thunder Beast ay kumislap at inalog nito ang ulo nito at tinitigan ang sarili. Ang dating kayabangan at kawalan ng malasakit ay tuluyan ng nawala. Kabanata 936. Panghuhuli ng mga kalamangan. Habang tinitingnan ito, tanging hininga na lang ang nailabas ni Wang Lin. Naalala pa niya ang matatag na titig at ang mga mayabang na pag-ungol ng Thunder Beast na yumunig sa buong mundo. Ngunit nang tiningnan niya ang Thunder Beast ngayon, wala nang bakas ng dati nitong itsura. Kung hindi pa siya nakakaramdam na ang Thunder Beast ay nabuo mula sa karwahe ng digmaan, akala ni Wang Lin na ito ay ibang Thunder Beast. Dahil sa kalungkutan, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang Thunder Beast ay bumalik sa isang sinag ng liwanag na pumasok sa kanyang bag. Samantalang si Shu Liguo, agad na umatras at ang mukha niya ay puno ng pagpapalugid habang sinabi, Guro, matagal-tagal na mula nang lumabas si Little Shu, kaya sana huwag mo akong papasukin muli. Nakikita kong wala namang panganib dito, kaya sana ay bigyan mo ako ng kaunting oras na malaya. Tiningnan ni Wang Lin si Shu Liguo at malamig na nagsabi, mas delikado ang lugar na ito kaysa sa akala mo, kaya pumasok ka na. At saka itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay. Nagalit si Shu Liguo, ngunit hindi siya nagsalita. Bagkus, nagsimula siyang magmura sa kanyang puso. Sa panlabas, hindi ipinakita ni Shu Liguo ang kanyang galit at siya ay muling ibinalik ni Wang Lin sa bag. Nagliyab ang katawan ni Wang Lin habang dumadaan siya sa Moongazer Serpent.
Ang kanyang divine sense ay bumalot sa kanyang katawan at naglakad siya ng maingat. Gayunpaman, hindi siya tumigil at halos nag-iiwan ng mga after-image. Mataas ang pagpapakilala ni Wang Lin sa Moongazer Serpent kaya't alam niya kung saan pupunta ng hindi iniisip. Kung ito ay noon, hindi kikilos si Wang Lin ng ganito. Pagkatapos ng lahat, marami pa ang mga maliliit na Moongazer Serpents sa loob noon. Ngunit, ang mga maliliit na Moongazer Serpents ay lahat namatay. Kaya't nabawasan ng malaki ang panganib sa loob ng Moongazer Serpent. Habang patuloy na umuusad, ang ekspresyon ni Wang Lin ay nagiging malungkot. Pagpasok niya sa Moongazer Serpent, napansin niyang may hindi tama mula nang dumaan ng Moongazer Serpent sa vortex. Bagaman hindi gaanong maraming origin energy noon, nakakaramdam pa siya ng kaunti. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang anumang origin energy. Ito ay nagbigay ng bigat sa kanyang puso. Kung yun lang ang problema, hindi siya mag-aalala ng sobra, ngunit hindi lamang niya nararamdaman ang anumang origin energy, pati na rin ang origin energy sa loob ng kanyang katawan ay unti-unting nawawala. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpalakas ng kanyang gulat. Agad niyang sinuri ang sarili at natuklasang hindi nawawala ang origin energy, kundi ito ay pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang pagpipigil na ito ay tulad ng isang selyo, at bagamat mabagal, kung magtatagal siya dito, tuluyan itong siselyuhan ang lahat ng kanyang origin energy. Wala itong kinalaman sa Moongazer Serpent, kundi sa kung nasaan ang Moongazer Serpent. Kung ganito na ang loob ng Moongazer Serpent, natatakot akong mas mabilis na mawawala ang aking origin energy sa labas. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag habang ang kanang kamay ay bumuo ng kamao at tinayra ang isang suntok. Sandali lamang, ang mga mata niya ay kumislap ng maliwanag. Hindi apektado ang lakas ng Ancient God Body. Dahil dito, maaaring may ilang bentahe akong makuha dito. Habang nag-iisip, tumakbo si Wang Lin ng tuwid. Ang seal na ito ay kahalintulad ng mga talisman mula sa Forsaken Immortal Clan. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang maingat niyang kinokontrol ang origin energy sa kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating siya sa lugar kung saan naruroon ang buto. Pagtingin, ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging seryoso. Ang buto ng Moongazer Serpent ay orihinal na naglalabas ng malaking halaga ng spiritual energy, ngunit ngayon, wala nang natira. Tila ang seal ay hindi lamang nagpipigil ng origin energy kundi pati na rin ng spiritual energy. Ang anumang maaaring maabsorb ng mga cultivator ay siselyuhan. Ngunit mayroon akong katawan ng Ancient God, kaya't hindi ito gaanong makakaapekto sa akin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng lamig habang sinusundan niya ang buto ng Moongazer Serpent. Dahil ang lugar na ito ay may ganitong epekto sa mga cultivator, tiyak na pareho ang epekto nito sa iba. Kaya't habang mas matagal kami dito, mas malaki ang bentahe na hawak ko. Damaykit si Wang Lin sa buto at nagpatuloy patungo sa lugar kung saan natagpuan niya ang batang Ancient God. Habang siya'y umausad, isang malalakas na ugong at matinding pagyanig ang nanggaling mula sa unahan. Pagdating ng pagyanig, naramdaman ni Wang Lin na parang nawalan siya ng balanse, na parang gumagalaw ang Moongazer Serpent. Nagpatuloy si Wang Lin at damaykit sa pader ng laman. Ang tunog ay tumindi at paminsan-minsan ay may mga shockwave mula sa mga spell, na nag-udyok kay Wang Lin na tumigil. Ang ekspresyon niya ay medyo naguguluhan, at ilang sandali pagkatapos, pumasok siya sa pader ng laman sa gilid. Kumilos siya tulad ng isang isda at gumawa ng isang malaking bilog bago muling magpatuloy ng dahan-dahan. Ang kanyang divine sense ay kumalat at maingat na minamasdan ang kanyang paligid. Makalipas ang ilang sandali, itinaas ni Wang Lin ang kanyang divine sense at pinili na hindi na i-extend pa sa pader ng laman. Sa halip, sinubukan niyang obserbahan ang labas ng pader ng laman. Matapos ang isang sulyap, umatras si Wang Lin ng walang pag-aalinlangan hanggang sa siya'y muling malapit sa buto ng Moongazer Serpent. Ang mga mata niya ay kumislap at naiisip, hindi ko kayang makipaglaban sa alinman sa mga pumasok dito, ngunit mayroon din akong mga bentahe. Habang kumukonsumo sila ng origin energy, mas malaki ang bentahe ko. Ang lugar na nakita ni Wang Lin gamit ang divine sense ay isang bukas na lugar na may kilometers 1,000 talampakan. Bagamat puno ito ng mga Moongazer Serpents, lahat sila ay umatras. At may dalawang tao roon. Ang mukha ni Wudo Chan ay maputla at ang kanyang purple robe ay punit-punit. Siya ay nasa isang kalunos-lunos na kalagayan. Gayunpaman, nakatayo siya doon at naglalabas ng isang makapangyarihang aura na parang isang hindi nahihililang espada, at hindi niya pinapayagang may lumapit. Sa likod niya ay isang bukas sa pader ng laman. Ito ang pasukan papunta sa lugar kung saan naruroon ang batang Ancient God. Sa kabilang bahagi ni Wudo Chan ay si Muzi na nakasuot ng berdeng robe. Bagamat medyo maputla rin ang mukha niya, ang kanyang mga mata ay kalmado. Ang mga alon ng spell ay punong-puno ng lugar sa pagitan nila. Maliwanag na nagkaroon ng isang mabilis at matinding labanan. Bagamat ang divine sense ni Wang Lin ay nasa loob lamang ng kwartong iyon ng isang sandali, hindi nakaligtas sa kanilang dalawa.
Gayunpaman, hindi pinansin ni Wudo-chan o Imuzi si Wang Lin. Batang-bata, limitado ang origin energy natin dito. Ang target ko ay hindi ang celestial na yun. Kaya't bakit ka nandito at pinipigilan ako, imbis na tulungan si Zuan Bao sa laban kay Qing Shui? Hindi ba't sobrang kabaliwan ang ginagawa mo? Sabi ni Imuzi kay Wudo-chan. Hindi sumagot si Wudo-chan, tanging malamig na titig lamang ang ibinatok kay Imuzi. Itinaas niya ang kamay at isang limang kulay na bula ang lumutang sa ibabaw ng kanyang palad. Ang tingin niya ay nakatingin sa bula at kalmado niyang sinabi, hindi ko alam ang kalagayan ni Zuan Bao, pero habang nandito ako, walang makakalapit. Si Imuzi na nakasuot ng berdeng roba ay may seryosong ekspresyon at bamulong ng malamig habang siya ay naglakad. Itinaas ang kanang kamay at gumawa ng seal, isang malaking log ang lumitaw sa harapan niya. Ang log na ito ay sumikop sa buong espasyo at tumulak ng malakas. Hindi ko pwedeng sayangin ang origin energy ko dito, kaya't kailangan ko tapusin ang laban na ito agad. Pagkatapos, papasok ako ng malalim sa Moongazer Serpent at tatapusin ang misyon na ipinagkaloob ng punong Elder. Ang malaking log sa harap ni Imuzi ay tumulak. Sa mga sandaling ito, inihagis ni Wudo-chan ang kanyang kamay at ang limang kulay na bula ay lumabas at nakipagbanggaan sa malaking log. Sa sandaling iyon, sumabog ang bula. Ang malaking log na lumitaw ay umuyog at unti-unting naglaho kasama ng bula. Ang mga mata ni Imuzi ay kumislap ng malamig. Itinaas niya ang kanang manggas at isang piraso ng berde, ang laki ng daliri, na log ay lumipad. Nang lumipad ito, sumigaw si Imuzi, isang log, isang mundo. Pagkatapos niyang magsalita, ang log na berde ay kumilos, mabilis na pinalaki, at biglang kumalat ang berdeng gas sa buong lugar. Nang punuin ng berdeng gas ang buong lugar, parang ang lugar na ito ay nahulog mula sa natitirang mundo, na parang ang gas ay bumuo ng sarili nitong realm. Nagtatag ito ng isang seal na naglibot kay Wudo-chan. Ginamit ang pagkakataon, mabilis na kumilos si Imuzi at dumaan kay Wudo-chan. Pumasok siya sa butas at nawala. Si Wudo-chan ay napalilibutan ng berdeng gas, ngunit 3 hininga lang matapos umalis si Imuzi, narinig ang pagsabog mula sa loob ng gas. Gumagawa si Wudo-chan ng mga bula at pinaputok ang mga ito. Ang bawat pagsabog ng bula ay nagdulot ng ilang dissipation ng berdeng gas. Pagkatapos ng 3 hininga, nawala ang lahat ng berdeng gas. Tumingin si Wudo-chan sa butas na pinasukan ni Imuzi at ngumiti. Sa isang hakbang, tumulak siya sa butas. Si Wang Lin ay tumayo malapit sa buto ng Moongazer Serpent at nagdesisyong umupo. Hinampis niya ang kanyang bag at isang espada ang lumipad. Gumawa si Wang Lin ng seal gamit ang kanyang mga kamay at ibinukas ang bahagi ng kanyang Divine Sense sa espada. Tinuro niya ito at ang espada ay tumulak ng diretsyo. Ang Divine Sense ni Wang Lin ay pumulot sa espada at patuloy na umusad ng dahan-dahan. Pumasok ang espada sa butas ng walang pag-aalinlangan at patuloy na tumulak pasulong. Ngayon, ang Divine Sense ko ay nasa espada, kaya't kung masira ito, hindi ito magiging mahalaga. Gayon din, alin sa mga tao dito ang hindi kayang mag-collapse ng isang bituin sa isang tapak lang. Bukod kay Senior Brother Qing Shui, ako ay isang alitap-tap lamang sa kanilang mga mata. Hindi nila alam na hindi apektado ang lakas ng Ancient God ko dito. Hayaan nilang maglaban muna sila, at kapag wala na silang gaanong origin energy, ako na isang alitap-tap sa kanilang mga mata, ay baka makahanap ng ilang bentahe. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang kontrolado ang lumilipad na espada at nagsimulang mag-isip. Ang lumilipad na espada ay dahan-dahang pumasok sa butas. Ang mga alon ng spell ay dumaan mula sa unahan at naging mahirap para kay Wang Lin na kontrolin ang espada dahil sa kanyang cultivation level. Buti na lamang at mayroong suppression force, kaya't nahirapan siyang kontrolin ito na magpatuloy. Di nagtagal, ang espada na may Divine Sense ni Wang Lin ay lumabas mula sa butas. Ang sumalubong sa kanya ay isang malaking vortex na paunti-unting umiikot at naglalabas ng walang katapusang puwersa ng pagsipsip. Alam ni Wang Lin na ang batang Ancient God ay nasa loob ng vortex. Ngayon na wala na ang mga bakas ni Qing Shui, Imuzi, at ng iba pa, nag-isip si Wang Lin sandali. Pagkatapos, kinontrol niya ang lumilipad na espada na pumasok direkta sa vortex ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 937. Earth Prison. Habang kinokontrol ang lumilipad na espada, isang mabilis na kaisipan ang pumasok sa utak ni Wang Lin. Kailangan kong makahanap ng paraan para mapabilis ang pagkonsumo ng mga matandang nilalang ng kanilang orihinal na enerhiya. Gayon din, kailangan kong mag-iwan ng paraan para makalabas ako. Walang pag-aalinlangan, pinatama niya ang kanyang bag ng pag-iingat at higit sa 10 lumilipad na espada ang lumabas. Nakuha niya ang mga ito mula sa laban kanina. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at patuloy na pinipiga ang orihinal na enerhiya sa mga ito. Kung sumabog ang alinman sa mga espada, magdudulot ito ng malaking pinsala.
Isang kislap ng kalamigan ang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin habang iniwasiwas niya ang kanyang kamay at ang mga lumilipad na espada ay kumalat. Lumipad sila na parang kidlat patungo sa mga sensitibong bahagi ng Moongazer Serpent na alam ni Wang Lin. Sa ganitong paraan, makakagawa ako ng ilang pagbabago sa loob ng katawan ng Moongazer Serpent. Ito ay isang bagay na tanging si Wang Lin lamang ang makakagawa. Kung ibang tao, wala silang sapat na kaalaman tungkol sa Moongazer Serpent. Higit pa, wala silang alam sa mga sensitibong bahagi ng Moongazer Serpent para maghanda ng backup. Tungkol naman sa espada na may kasamang Divine Sense ni Wang Lin, nang ito ay lumapit sa Vortex, isang alon ng orihinal na enerhiya ang biglang sumabog mula sa loob ng Vortex. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at agad na iniiwasan ang alon na iyon sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang Divine Sense mula sa lumilipad na espada. Subalit, masyado itong malakas. Parang isang baha na agad na nakaapekto sa espada. Ang dulo ng espada ay unti-unting bumagsak, umaabot hanggang sa hawakan. Ngunit mabilis na tumugon ang Divine Sense ni Wang Lin. Iniwasan nito ang bumabagsak na espada. Bagamat ganoon, ang Divine Sense ni Wang Lin ay nadama pa rin ang orihinal na enerhiya na iyon, kaya't isang malaking bahagi ng kanyang Divine Sense ang nawala. Namumula ang mukha ni Wang Lin at naupo siya malapit sa buto ng Moongazer Serpent. Tumagal ng ilang sandali bago siya nakarecover. Napakalakas ng alon ng orihinal na enerhiya. Kung hindi dahil ito ay lumabas mula sa Vortex, wala nang matirang Divine Sense ko. Isang kislap ng kalamigan ang dumaan sa mga mata ni Wang Lin. Alam niyang ang orihinal na enerhiya na sumabog ay mga fallout lamang. Mas mahalaga, may malakas na suction force ang Vortex, na bahagi ng mga spells ng Moongazer Serpent mismo. Kung ang puwersa sa loob ay nais lumabas, ito ay paulit-ulit na hadlangan ng Vortex. Kahit na may orihinal na enerhiya na makalabas, ito ay malaki ang pagbagsak sa lakas. Pinatama niya ang kanyang bag ng pag-iingat, kinuha ni Wang Lin ang isang espada, at pinalibutan ito ng kanyang Divine Sense. Ang lumilipad na espada ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad papunta sa harapan. Pagkalipas ng ilang sandali, narating niya muli ang lugar malapit sa Vortex. Pansamantalang huminto ang espada at pagkatapos matiyak na wala ng alon ng orihinal na enerhiya, pumasok ito sa Vortex. Dahil sa malakas na suction force, halos walang hirap na pumasok si Wang Lin. Hindi nagtagal, ang lumilipad na espada ay lumabas sa lagusan na pamilyar siya. Pagpasok niya, isang shockwave na may sapat na lakas upang mawala ng malay si Wang Lin ang dumaan sa makitid na pasilyo, parang gusto nitong sirain ang lahat. Maraming mga tentacles sa pasilyo ang gumuho sa ilalim ng bagyong ito. At ang maraming mga bangkay ay naging alikabok at naglaho. Ang espada na may Divine Sense ni Wang Lin ay pumasok na parang tinik at nanatiling malapit sa pader ng laman. Sa oras na ang isa sa mga tentacle ay gumuho, lumilikha ng butas sa pader ng laman, agad pumasok ang espada. Tanging sa ganitong paraan niya naiiwasan ang shockwave na dumaan. May dalawang figure na dumadaan sa isa't isa, at may mga kumikislap na spells. Ito ay sina Qing Shui at ang gintong dragon na naglalaban. Hindi alam kung anong nangyari bago. Ang orihinal na kaluluwa ni Esteemed Xuanbao ay wala na sa gintong dragon. Sa halip, ito ay napapalibutan ng 10 tentacles, na nakapikit ang mga mata at mukhang mahina. Maraming orihinal na enerhiya ng Celestial ang ini-absorb ng mga tentacle. Ang mga tentacle ay naging mas aktibo, gumagalaw at kumikilos ng higit pa kaysa sa dati. Ang sinuman na makakita nito ay matutulala. Mas malayo pa, may mga malalaking bulan na nakapalibot kay Yimuzi. Nahabol siya ni Wudo Chan, at sila ay naglaban. Ngunit pagkatapos makita lahat ng ito, kumunat ang noo ni Wang Lin. Ang pasilyo ngayon ay kalahating haba na lang kumpara sa dati, at kita na niya ang dulo ng isang sulyap. Ang daan patungo sa Child Ancient God ay ganap ng isinara. Nanatiling tahimik si Wang Lin habang nagtago at maingat na pinanood ang labanan. Habang ang gintong dragon ay umuungol, umiikot ito sa paligid ni Esteemed Xuanbao. Ang 5 dilaw na talisman ay umiikot sa paligid ng ulo ng dragon. Si Qing Shui ay nakatayo sa harapan nito na may walang malasakit na ekspresyon. Ang mga mata niya ay kumislap ng pula at ang pulang liwanag ay naging mga kidlat na pula. Ang mga pulang kidlat ay tumama patungo sa gintong dragon. Habang ang gintong dragon ay umuungol, kumislap ang mga kaliskis sa katawan nito. Isang sinaunang aura ang lumabas mula sa ugong nito na nagsabi, pira-pirasong metal. Pagkasabi niya nito, ang gintong dragon ay nanginginig at daan-daang kaliskis ang lumipad mula sa katawan nito at nagsama-sama. Sa isang kisap mata, isang gintong kaliskis na espada ang lumitaw. Ang espadang ito ay nagbigay ng mga alon ng malakas na presyon at ang aura ng isang tunay na dragon. Nagmadali itong tumungo patungo kay Qing Shui. Ang mga mata ni Qing Shui ay nanatiling malamig, at ang pulang kidlat mula kanina ay naging kasing taba ng isang braso at tumama patungo sa gintong kaliskis na espada. Sa isang saglit, nagbanggaan ang pulang kidlat at ang gintong kaliskis na espada.
Isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa buong katawan ng Moongazer Serpent at isang bagyo ang dumaan sa makitid na pasilyo. Sa sandaling ito, ang makitid na pasilyo ay lumawak ng dahil sa puwersa. Nagkaroon ng mga puwang sa pader ng laman at damaloy ang berdeng dugo. Ang gintong dragon ay nagbigay ng malungkot na sigaw at napilitang umatras sa epekto ng pagsabog. Ngunit ito ay pumasok sa paligid ni Esteemed Xuanbao tulad ng isang sawa at patuloy na ipinagtanggol siya. Dahil dito, ang katawan nito ay nagsimulang magbasag dulot ng epekto at damaloy ang gintong dugo. Si Qing Shui ay umatras din. At sa oras na ito, mga malalalim na ugong ang nagmula sa loob ng katawan ng Moongazer Serpent. Ang ugong na ito ay mula mismo sa Moongazer Serpent. Habang umuungol ito, ang pasilyo ay nagsimulang mag-vibrate ng malakas at isang malaking bitik ang lumitaw sa itaas ng pasilyo. Malaking halaga ng berdeng dugo ang damaloy at isang walang katapusang masamang aura ang pumasok. Lalong lumakas ang ugong, at tila may isang bagay na gustong sumabog mula sa bitik na iyon. Kumislap ang mga mata ni Qing Shui. Tumigil siya sa pag-urong at nagtakda ng direksyon patungo sa pasilyo. Habang ang kanyang mahahabang buhok ay dumadaloy sa hangin, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at sumigaw, Slaughter Realm. Sa sandaling binanggit niya ito, ang kanyang buhok ay kumalat ng kusa at isang sinag ng pulang liwanag ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at nagsimulang kumalat. Ang Slaughter Realm ay isang spell na siya mismo ang gumawa. Ang pulang liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakakasilaw, at nang sumak ito sa gintong dragon, halos magmukhang ibang kulay ang dragon. Habang papalapit si Qing Shui, hindi mabilang na mga piraso ng kaluluwa ang lumabas mula sa pulang liwanag. Napakaraming mga piraso ng kaluluwa. Ito ay isang ekstremong pagpapakita ng slaughter ni Qing Shui. Umuungol ang gintong dragon kay Qing Shui. Ang 5 talisman sa ibabaw ng kanyang ulo ay mabilis na umiikot at isang ugong ang lumabas mula sa kanyang bibig. Pira-pirasong metal, punishing kahoy, tributo ng tubig, laso na apoy, nakabaong lupa. 5 elemento ng reversal. Pagkatapos umungol ang gintong dragon, huminto ang mga 5 talisman sa paligid ng kanyang ulo sa pag-ikot. Isa-isa silang bumagsak at nagmarka sa kanyang ulo na parang mga tatak. Isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa gintong dragon. Tumingin ito kay Qing Shui na mabilis na lumalapit at binuksan ang bibig nito upang magbuga ng 5 sinag ng liwanag. Habang ang 5 elemento ay nagbaliktad, ang 5 sinag ng liwanag ay naging hindi matatag na metal, punishing kahoy, dumadaloy na tributo ng tubig, nawawalang laso na apoy, at celestial na nakabaong lupa. Nang magbaliktad ang 5 elemento, tila ang lugar ay naging nakahiwalay at naging sarili nitong mundo. Pati sina Yimuzi at Wudo Chan, na naglalaban sa malayo, ay umatras at tumingin. Isang kislap ng kalamigan ang dumaan sa mga mata ni Qing Shui. Ang Slaughter Realm sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumalaw habang itinataas niya ang kamay at pinigilan ito. Mahina niyang sinabi, Earth Prison. Ang 6 na spell ni Celestial Emperor Bai Fan ang mga pundasyon ni Qing Shui. Ngunit siya ay labis na matalino at nakagawa ng sarili niyang mga celestial spell. Lahat ng ito ay batay sa kanyang Slaughter Realm, upang magbukas ng ibang universo at gawing bilangguan ng mundo. Ang bawat lugar na tinamaan nito ay magiging bilangguan para sa puso. Kahit gaano katindi ang spell mo, hindi ka makakalabas sa salitang bilangguan. Sa sandaling tinuro ni Qing Shui, isang malakas na puwersa ng batas ang lumitaw. Ito ay ang batas ng bilangguan. Sa isang saglit bilang sentro si Qing Shui, ang lahat ay napalibutan ng isang hindi nakikitang puwersa ng silang. Pati ang 5 elementong nagbaliktad ay natrap. Gumagalaw si Qing Shui na parang kidlat at dumating sa tabi ng gintong dragon. Inabot niya ang kamay at kinuha ang orihinal na kaluluwa ni Esteemed Xuanbao na nakabalot sa loob ng gintong dragon. Sa isang pag-iling ng kanyang kamay, ang mga hindi mabilang na tentacle na nakapalibot kay Esteemed Xuanbao ay gumibaw at malalaking halaga ng berdeng dugo ang damaloy. Biglang binuksan ang mga mata ni Esteemed Xuanbao na dati nakapikit at napuno ng takot. Ngunit, kahit gaano siya magsumikap, hindi niya matatakasan ang matigas na kamay ni Qing Shui na parang pangil ng bakal. Hawak si Esteemed Xuanbao, handa nang umalis si Qing Shui nang biglang lumabas ang isang masamang aura mula sa bitik sa itaas. Nagkaroon ito ng anyo ng isang pulang brasong kamay na direktang tumama sa katawan ni Qing Shui. Sa ibabaw ng makapal na masamang aura, naglalaman din ito ng aura ng Moongazer Serpent. Napakabilis ng kamay na ito, at naglalaman ito ng kapangyarihang sirain ang lahat ng spells. Agad itong tumama sa katawan ni Qing Shui at dahilan nito ng kanyang panginginig. Kahit na may malakas na pagninuno si Qing Shui, hindi niya ito kinaya at napaatras, umuubo ng malalaking tipak ng dugo. Kasabay nito, ang kamay ay hinawakan ng orihinal na kaluluwa ni Esteemed Xuanbao at hinayla ito pabalik. Papasok na sana ito sa bitik. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Qing Shui na dati walang pakialam ay biglang napuno ng kabangisan. Si Esteemed Xuanbao lamang ang tanging clue niya tungkol sa nangyari sa Celestial Realm.
Ngunit ngayon, nang ito ay kunin ng iba, naging sanhi ito ng galit ni Qing Shui. Dapat sabihin na hindi kahit si Bai Fan ay magtatangkang magalit si Qing Shui. Sa halip, tinanggap siya ni Bai Fan bilang kanyang disipulo at pinagawa siya ng utang kay Qing Shui. Kahit na ang misteryosong tao na labis na iginagalang ni Master Flamespark ay ayaw mag-provoke kay Qing Shui. Ngunit, ang galit ni Qing Shui ay sumabog ng kunin si Esteemed Zuan Bao. Kabanata 938. Ancient God Puppet Spell. Slaughter. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Qing Shui at mabilis na tumakbo, pinalibutan ng pulang liwanag. Ang G-Realm ay umiikot sa paligid niya, at kahit na walang ginagawang seal ang kanyang mga kamay, mga spell ang lumitaw sa paligid niya. Isang manipis na linya ang lumitaw sa kanyang harapan. Para itong linya ng dugo, at pagkatapos nitong lumitaw, parang kaya nitong punitin ang kalawakan. Habang si Qing Shui ay sumugod, ang linya ay sumabog din patungo sa umatras na braso. Boom! Isang malakas na tunog na parang pagyanig ng mundo ang narinig ng si Qing Shui ay malapit nang dumating sa braso at sumugod ng mabilis. Ang walang katapusang mga ugong ay umalingaw, at bawat atake ng pulang linya, ang braso ay nanginginig. Nang makita ito ni Wang Lin, siya'y napahinga ng malalim. Ang katawan niya na nakaupo sa tabi ng buto ng Moongazer Serpent ay biglang tumayo at sumugod pa sulong. Bagaman hindi ako isang maginoo sa aking paglalakbay sa mundo, may utang ako kay Qing Shui. Ngayon na siya'y nag-aalala at nagwawala, hindi ko kayang umupo at magbulag-bulagan. Parang nagwala si Qing Shui at patuloy na umatake. Ang eksenang ito ay nagdulot ng paniniga sa mga mata ng gintong dragon. Pati si Muzi ay napahinga ng malalim. Sa wakas, naisip niya kung bakit sinabi sa kanya ng pinakamatandang elder ng pamilya na huwag basta-basta mag-provoke kay Qing Shui. Nagbago rin ang ekspresyon ni Wudo Chan nang tingnan niya si Qing Shui. Lalo na, ang pulang linya sa harapan ni Qing Shui ay nagpasabog ng takot sa kanyang isipan. Habang si Qing Shui naman, biglang sumabog ang kanyang kanang mata at naging isang tambak ng laman at dugo. Lahat ng kanyang G-Realm ay sumugod at tumama sa braso. Ang braso ay nanginig, at sa sandaling iyon, pinakawalan nito ang pagkakahawak sa orihinal na kaluluwa ni Esteemed Zuan Bao. Ang gintong dragon na nagmamasid sa laban ay sumugod at ang mga mata nito ay kumislap. Ang malaking katawan nito ay tumungo kay Esteemed Zuan Bao at ang buntot ng dragon ay dumapo patungo kay Qing Shui. Kasama na rin ang braso na may aura ng Moongazer Serpent. Binuksan nito ang kamay, at ngayon, ito'y tumutok kay Qing Shui. Ang kanang mata ni Qing Shui ay naging dugo at ang kaliwang mata ay naging ganap na pula na may bahid ng kabaliwan. Itinaas niya ang kanang kamay at gumawa ng isang seal at tumuro gamit ang daliri. Sa isang iglap, isang itim na hangin ng damaloy at 8 umaatungal na itim na dragon ang lumitaw sa paligid niya. Ang kapangyarihan ng 8 itim na dragon ay halos kasing lakas ng Call the Wind ni Bai Fan na kayang mag-summon ng 9 na itim na dragon. Ang lakas ng 8 dragon ay ilang beses pang mas malakas kaysa sa 7 dragon. Habang ang 8, Call the Wind, na dragon ay umaatungal, sumugod sila direkta patungo sa orihinal na kaluluwa ni Esteemed Zuan Bao. Hindi nila ito winasak, ngunit dumaan sila at halos pinagsakluban ng orihinal ni Esteemed Zuan Bao. Habang ang 8 dragon ay umiikot sa orihinal na kaluluwa, patuloy nilang sinisil ito, na nagdulot ng pagkakumatos kay Esteemed Zuan Bao. Pagkatapos, ipinadala nila ang orihinal na kaluluwa patungo sa vortex sa entrada. Sa mismong oras na ang orihinal na kaluluwa ni Esteemed Zuan Bao ay tinatangay patungo sa entrada, ang katawan ni Wang Lin ay pumasok sa vortex. Agad niyang kinuha ang orihinal na kaluluwa ni Esteemed Zuan Bao at mabilis na umatras. Sa isang kisap mata, pabalik siya sa labas ng vortex. Ang lahat ng ito ay nangyari nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang spell ni Qing Shui at ang paglitaw ni Wang Lin ay magkasabay na naganap. Bago umalis, nakita ni Wang Lin ang isang bakas ng tiwala sa kabaliwan ng kaliwang mata ni Qing Shui. Senior Brother Qing Shui, gagawin ko ang aking makakaya. Sumigaw si Wang Lin. Paglabas mula sa vortex, itinapon niya ang orihinal na kaluluwa ni Esteemed Zuan Bao sa kanyang bag at agad na nagbukas ng kanyang ikatlong mata nang walang pag-aalinlangan. Ang pulang liwanag ay kumalat at tinutok ang vortex, na nagdulot ng isang maliit na piraso ng orihinal na enerhiya na muling lumabas. Ang gintong dragon ay umungol at agad na binago ang direksyon. Ang bilis nito ay sobrang tindi kaya't agad itong nakarating sa tabi ng vortex at pumasok doon. Pagpasok nito, ang gintong liwanag ay sumabog laban sa pulang liwanag mula sa ikatlong mata. Nabigla ito dahil may kapangyarihan sa loob ng pulang liwanag na kayang mag-shock sa sarili nito. Gayunpaman, ang pulang liwanag ay masyadong mahina upang magdulot ng banta dito, ngunit ang nararamdaman sa kailaliman ng puso nito ay malinaw. Ang malaking katawan nito ay hindi maiiwasang tumigil. Nang makita ni Wang Lin ang ulo ng dambuhalang dragon, siya'y nagulantang. Ang lapit sa katawan ng dragon ay nagdulot sa kanya ng hirap huminga.
Pansamantala itong tumigil, at si Wang Lin ay agad na pumasok sa kalapit na pader ng laman. Mabilis siyang gumalaw at hindi pababa kundi pataas. Habang tumakas, ang mga kamay ni Wang Lin ay gumawa ng seal at naramdaman ang mga backup na itinanim niya. Ang mukha niya ay may matinding ekspresyon ng kadiliman at kalupitan. Ang dambuhalang katawan ng gintong dragon ay mas mabilis kaysa kay Wang Lin. Sa pananaw nito, si Wang Lin ay parang langgam lamang, at ang langgam na iyon ay nang ahas pang magnakaw ng orihinal na kaluluwa ni Esteemed Zuanbao sa harap nito. Ito'y pagpapalakas ng galit ng langit. Hindi na kailangang gumugol ng lakas upang itaboy ang alikabok, madali nitong papatayin ang langgam na ito. Habang ito'y sumusunod, isang malakas na ungol ang umabot sa kanyang mga tainga. Roar! Ang ungol na ito ay naglalaman ng orihinal na enerhiya na sobrang bilis, at sumugod ito, na nagdulot ng pagyanig sa mga pader ng laman sa paligid. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin at umubos siya ng dugo, ngunit hindi siya tumigil. Sa halip, ginamit niya ang puwersa nito upang gumalaw ng mas mabilis. Explode! Sumigaw si Wang Lin. Habang gumagalaw siya pasulong, ang kanyang orihinal na kaluluwa ay niyugyug. Kung hindi dahil sa kanyang ancient god body, tiyak na siya ay magpapasabog at mamamatay. Kahit ngayon, ramdam niya ang matinding sakit. Ngunit wala siyang takot. Habang sumisigaw, ang mga flying sword na itinago niya sa mga sensitibong bahagi ng Moongazer Serpent ay biglang sumabog. Maraming mga sensitibong bahagi ang nasa Moongazer Serpent. Bagaman hindi seryosong makakasakit sa kanya ang mga pagsabog, kapag nasira ang mga lugar na ito, magdudulot ito ng hindi maipaliwanag na sakit sa Moongazer Serpent. Ang matinding sakit ay magpapataas ng galit ng Moongazer Serpent sa kanyang lurok. Gayunpaman, halos imposibleng matukoy ang mga lugar na ito sa dambuhalang katawan ng Moongazer Serpent. Kahit na aksidenteng tamaan ito, hindi ito gaanong makakaapekto sa kanya. Pero iba ang sitwasyon kay Wang Lin. Sa ngayon, lahat ng sensitibong bahagi ng Moongazer Serpent ay tinamaan ng sabay-sabay ng mga sumabog na flying sword. Ang sakit na ito ay hindi hihigit sa sakit na naramdaman ng Moongazer Serpent nang siya'y masaktan. Ang dambuhalang katawan ng Moongazer Serpent ay walang direksyon sa paggalaw, ngunit sa sandaling ito, ang katawan nito ay nanginig ng malakas. Kasunod nito, isang nakakabinging ungol ang lumabas mula sa loob ng katawan nito. May nangyaring pagbabago sa loob ng katawan ng Moongazer Serpent. Ang galaw ng Moongazer Serpent ay nagdulot ng isang malakas na presyon na kumalat. Ang galaw nito ay kasing lakas ng parang ang mundo ay nabaliktad. Roar! Ang Moongazer Serpent ay muling umungol ng galit. Itinaas nito ang katawan at binuksan ang bibig. Mas mabilis ito gumalaw, parang gusto nitong iluwa ang lahat ng nasa loob nito. Isang malakas na puwersa ang itinulak palabas mula sa bibig nito. Sa sandaling iyon, si Wang Lin na tumatakas ay malapit ng mahuli ng gintong dragon ng isang puwersa ang pumulibot sa kanyang katawan. Hindi siya tumigil at itinulak siya pataas ng sobrang bilis. Ang pader ng laman sa itaas niya ay bumukas, nagbigay daan patungo sa bibig ng Moongazer Serpent. Hindi lamang si Wang Lin, kundi pati ang gintong dragon ay nawala ng kontrol sa katawan at diretsyong itinulak ng isang puwersa. Gayun din, sa loob ng vortex, si Qing Shui ay nakikipaglaban sa braso ng ang katawan niya ay hindi sinasadyang itinulak pataas. Hindi rin nakaligtas sina Ye Muzi at Wu Douchan. Naapektuhan sila ng impact at itinulak palabas sa bitik. Patuloy na umuungol ang Moongazer Serpent sa dilim. Walang katapusang puwersa ang itinulak mula sa loob ng katawan nito. Isang kisap ng ginto, at ang katawan ng gintong dragon ay unang niluwal. Agad sumunod si Wang Lin. Pagkatapos nito, si Qing Shui, Ye Muzi, at Wu Douchan ay lahat niluwal sa kawalan. Sa sandaling si Wang Lin ay niluwal, tinatakan niya ang kanyang sariling orihinal na enerhiya at celestial origin energy upang sana magtagal ang kanilang pagpigil. Ngunit wala itong epekto. Naramdaman niyang mabilis na nawawala ang kanyang orihinal na enerhiya, at mga layer ng restriction ang bumagsak sa kanyang katawan. Ang celestial origin energy sa kanyang katawan ay nakaranas din ng parehong kapalaran. Tanging ang ancient god strength sa kanyang ancient god body ang hindi apektado. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Wang Lin habang mabilis na umatras. Hindi siya ang tanging nag-suffer sa mabilis na pag-suppress ng kanilang orihinal na enerhiya. Ang gintong dragon, si Muzi, at lahat ay nakaranas ng parehong kapalaran. Ngunit alam ng mga taong ito ang kakaibang lugar na ito. Si Muzi ay may 3 piraso ng purple wood sa paligid niya at ang mukha niya ay mapotla. Bagamat hindi niya kayang pigilan ang pag-dissipate ng ganap, maaari niyang pabagalin ito. Isang hindi nakikitang liwanag ang kumikislap sa paligid ng gintong dragon, na nagpapahintulot dito na bahagyang labanan ng Silam Force, ngunit halatang mas mahina ito kaysa sa paraan ni Muzi. Si Wu Douchan ang pinaka-relaxed. Mayroong malaking bula sa paligid niya na parang nag-iisa sa kanyang paligid. Gayunpaman, ang bula na iyon ay patuloy na nag-dissipate, at kailangan niyang patuloy na gamitin ang origin energy upang palitan ito.
Habang si Qing Shui naman, siya'y simpleng nag-wave ng kamay at ginamit ang Earth Prison upang pilit na harangan ng Silang Force, ngunit hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Kung ikukumpara, ang pinaka-relaxed ay si Wang Lin. Hindi niya pinansin ang orihinal na enerhiya sa loob ng kanyang katawan at pinayuko ang kamao, tinignan ng gintong dragon, at nagpakita ng isang mapanuyang ngiti. Gayunpaman, hindi siya gumalaw, patuloy na umatras at nag-isip, ngayon ay hindi ang tamang pagkakataon, maghintay pa tayo. Bago pa man mawala lahat, isang muling ungol mula sa Moongazer Serpent ang umabot sa lahat ng pandinig. Pagkatapos, isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga mata at isang nilalang ang lumabas. Ang nilalang na ito ay hindi inaasahan na si Ji Xiantian. Gayunpaman, ang mga mata ni Ji Xiantian ay malabo at paminsang nagkakaroon ng bakas ng pakikibaka. Sandali lamang, nagbigay siya ng isang ungol at lumipad palabas mula sa vortex sa pagitan ng mga mata ng Moongazer Serpent. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumurap at pagkatapos ay kumislap ng maliwanag. Ang puso niya ay mabilis na kumabog. Sa kanyang Ancient God body, agad niyang nadama ang aura ng isang Ancient God mula sa katawan ni Ji Xiantian. Sa kanyang pananaw, ang Ji Xiantian na ito ay nabuo mula sa isang bituin ng isang Ancient God. O upang mas tumpak, siya ay pinagsama sa bituin ng isang Ancient God upang maging isang nilalang na hindi isang Celestial, Cultivator, o Ancient God. Ancient God Puppet Spell. Agad na naalala ni Wang Lin ang isang bagay mula sa alaala ni Tusi, isang spell na tanging isang ganap na Ancient God lamang ang makakagamit. Ang katawan ni Ji Xiantian ay naglalaman ng isang bituin ng isang Ancient God. Sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanya, maaari kong makuha ang isang bahagi ng pamamana ng lakas ng Ancient God. Ang isang Ancient God puppet na pinagsama sa isang bituin ay walang pinagkaiba sa lakas ng isang star na Ancient God. At ang bituin ni Ji Xiantian ay nagmula sa isang 8 star na Ancient God. Kabanata 939. Si Ji Xiantian ay naglabas ng isang angal at kumislap, na nagdulot ng isang sonic boom. Napakabilis niya, higit pa sa imahinasyon. Hindi kahit teleportation ang makakabot sa bilis na ito. Habang ang pagsabog ay umalingaw, ang kanyang katawan ay naroon na sa tabi ng Golden Dragon. Nagbigay siya ng isang malupit na suntok, na nagpalakas ng panginginig sa Golden Dragon at nagdulot ito ng pag-ubo ng dugo. Ang malaking katawan ng Golden Dragon ay walang awa na naitulak pa atras. Pagkatalikod ng Golden Dragon, biglang nawala si Ji Xiantian at ang bula na nakapaligid kay Wu Dochan ay sumabog. Ang dibdib ni Wu Dochan ay lumubog at isang butas ang lumitaw, parang piniga ng kamao. Damyugo siya at nabasag ang kanyang mga tadyang. Nagulat siya at naitaboy. Hindi pa dito natapos ang lahat. Pagkatulak sa Golden Dragon at kay Wu Dochan, mabilis na umikot ang 3 purple log sa paligid ni Muzi. Narinig ang mga ugong mula rito at bumuo sila ng isang halos hindi matagos na depensa. Ngunit masyadong mabilis si Ji Xiantian at nahanap ang isang agwat sa pagitan ng 3 umiikot na purple logs. Sumundot ang kanyang kamao at tumama kay Yimuzi. Damyugo ang bibig ni Yimuzi at siya ay umatras. Malalaking alon ang lumitaw sa harap ng katawan ni Qing Shui at kumislap ang kanyang kaliwang mata. Isang impact ang dumating patungo sa kanya, na nagdulot sa kanyang umatras, at habang siya ay umaatras, lalong tumindi ang mga alon sa kanyang harapan. Saglit na lumakas ang mga alon, at sa isang malakas na pagsabog, pumuti ang mukha ni Qing Shui. Pagkatapos ay mas mabilis siyang umatras. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang bilis na ito ay labis na mabilis na hindi kayang abutin ng mata o divine sense ni Ji Xiantian. Dahil sa silang power ng Void, ang origin energy sa kanilang mga katawan ay nasuppress. Kasama ng pag-atake ni Xiantian, agad na bumagsak ang kanilang cultivation. Hindi nakita ni Wang Lin ang anino ni Ji Xiantian, naramdaman na lang niyang isang malakas na hangin ang dumaan patungo sa kanya. Pagkatapos ay isang malakas na puwersa ang dumaan direkta patungo sa kanya. Ngunit hindi siya nabahala. Nang magsara ang puwersa, tumalikod si Wang Lin at nagbigay ng isang suntok sa Void gamit ang kanyang kaliwang kamay, batay sa misteryosong pakiramdam na nakuha mula sa kanyang Ancient God body. Bang! Pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, itinulak si Wang Lin pabalik. Pumuti ang kanyang mukha at damyugo ang kanyang bibig. Ngunit sa kanyang harapan, unang pagkakataon na napilitang magpakita si Ji Xiantian mula sa Void. Si Ji Xiantian ay naitaboy ng 2 hakbang, at tinitigan si Wang Lin ng isang misteryosong liwanag sa kanyang mata. Habang umatras si Wang Lin, mabilis siyang sumigaw, wala siyang origin energy sa katawan, kaya hindi siya apektado ng seal dito. Mahusay siya sa pisikal na atake. Ang origin energy ng mga singers ay nawala na, kaya kung hindi kayo magsanib puwersa para patumbahin siya, magiging delikado. Junior, tumahimik ka. Gumalaw ang katawan ng Golden Dragon at ang 5 talisman sa paligid nito ay nagbigay ng kakaibang liwanag. Ang aura ng 5 elemento ay pumasok sa katawan nito, at imbes na sumugod patungo kay Ji Xiantian, tumungo ito patungo kay Wang Lin.
Umiikot ang aura ng 5 elemento, at habang ang Golden Dragon ay umungol, ito ay nag-transform sa 5 sinag na tumama kay Wang Lin. Nagningning ang malamlam na liwanag sa mata ni Wang Lin. Alam niyang hindi siya makakaiwas sa spell ng Golden Dragon, kaya huminto na lang siya sa harapan ng 5 elemento aura at agad inilabas ang Origin Soul ni Zuan Bao. Agad niyang pinipigilang durugan ito. Kung magtuloy ka ng hakbang, huwag mong sisihin ako sa pagwasak sa Origin Soul na ito. Biglang huminto ang 5 elemento aura at ang mga mata ng Golden Dragon ay puno ng galit. Kung hindi dahil sa mabilis na pagkalagas ng Origin Energy nito at sa pagkakasugat ni Ji Xiantian, hindi siya matatakot na ganito. Subalit, sa ngayon, hindi na siya makakagalit pa. Sa malayo, ipinaliwanag ni Ji Xiantian ang isang kakaibang ngiti at biglang nawala. Nagbago ang ekspresyon ni Yimuzi at mabilis na umatras, ngunit mabagal siya. Narinig ang mga tunog ng popong sa paligid ng katawan nito, parang tinatamaan ng malakas na impact. Ang lahat ng spell niya ay masyadong mabagal. Bago pa man niya magamit, sumabog na ito. Ang nagpahirap kay Yimuzi ay nang ginamit niya ang spell, ang karamihan sa lakas nito ay nabulok ng void. Hindi kayang ipakita ang buong lakas ng spell, kung hindi siya magiging ganito. Ang origin energy sa kanyang katawan ay patuloy na nawawala at mabilis pang nawala. Ang kanyang cultivation ay bumagsak mula sa pinakamataas na level patungong late stage Nirvana Cleanser. Isang saglit lang, hindi na alintana ni Yimuzi ang pagkawala ng origin energy. Ini-extend niya ang kanyang mga braso at sumigaw, "One Wood, One Realm." Agad na bumagsak ang isa sa 3 purple log sa liwanag, binuo ang kanyang sariling realm at nisil ang paligid ng 50 kilometrong area. Ngunit mas mabilis pa si Ji Xiantian. Nang ang 50 kilometrong area ay nasil, umatras siya ng isang hakbang at nawala. Tama na. Patumbahin muna natin ang Ji Xiantian puppet bago mag-isip ng iba. Ang ekspresyon ni Wu Do-chan ay malungkot at ang kanyang cultivation level ay bumagsak rin. Habang umuungol, siya ay naglakad ng isang hakbang at isang malaking bilang ng mga bulaang lumitaw. Sa kanyang kontrol, isang bulaang tumama direkta patungo kay Yimuzi. Void Annihilation. Ang mga kamay ni Wu Do-chan ay bumuo ng isang seal at tinutok ang kanyang daliri. Ang bula ay naging 2, pagkatapos ay naging 4 hanggang sa nakapalibot ang buong lugar. Sa sandaling iyon, isang bulaang biglang sumabog. Kumislap ang mga mata ni Wu Do-chan. Kumalat ang kanyang divine sense at ang mga bula sa paligid ay nagtipon. Sumabog. Habang ang pagsabog ay umalingaw, inilabas ni Yimuzi ang kanyang mga manggas ng may malungkot na ekspresyon. Isang log na 1,000 talampakan ng haba ang agad na lumitaw at lumipad patungo sa direksyong tinuro niya. Isang malakas na impact ang kumalat sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, umungol ang Golden Dragon at naitaboy muli. Si Ji Xiantian ay muling nagpakita malapit sa Golden Dragon ng walang sugat. Patuloy niyang binombarda ang Golden Dragon. Habang ang Golden Dragon ay umatras, umungol ito. Ang katawan nito ay pinalo at binuksan ng bibig upang lunukan si Ji Xiantian. Ngunit sa pagbukas nito ng bibig, ang lahat ng mga ngipin ay nabasag. Tumawa si Ji Xiantian nang wala sa lugar at umatras. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay kumislap at nagsalita siya ng isang wika na walang makakaintindi maliban kay Wang Lin. Ngayong araw, wala sa inyo ang makakalabas. Habang umatras, nawala ang katawan ni Ji Xiantian. Kalma si Wang Lin, at nang mawala si Ji Xiantian, ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng kamao at binigyan ito ng isang suntok sa kanyang gilid. Sa isang malakas na tunog, itinulak si Wang Lin, ngunit si Ji Xiantian ay napilitang magpakita. Mabilis na lumapit si Qing Shui at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng seal at lumabas ang itim na hangin. Ang itim na hangin ay naging 8 umaatungal na itim na dragon at sumugod patungo kay Ji Xiantian. Nagpakita ng kakaibang ngiti si Ji Xiantian. Nang dumating ang mga itim na dragon, nawala na siya. Ngunit, habang siya ay malapit nang mawala, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng misteryosong liwanag. Ang Ancient God Furnace ay lumitaw sa paligid ni Wang Lin at siya ay nawala sa isang kisap mata. Nang muling lumitaw si Wang Lin, ito ay sa mismong lugar na tinutumbok ni Ji Xiantian. Matapos siyang lumitaw, ang Ancient God Furnace ay hindi pa nawawala at si Wang Lin ay nagbigay ng suntok. Biglang humarap si Ji Xiantian at nagbigay ng suntok na tumama sa kamao ni Wang Lin. Sa isang malakas na tunog, damyugo si Wang Lin at naitaboy siya. Kasabay nito, si Ji Xiantian ay napush rin pabalik. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Qing Shui ay bumuo ng seal at malalaking patak ng ulan ang lumitaw at nagsimulang magtungo. Si Ji Xiantian ay ngumisi at ginamit ang kanyang bilis upang mawala muli. Kumislap ang malamlam na liwanag sa mata ni Wang Lin at sumigaw, "Senior brother, tulungan mo ako ng Celestial Origin Energy." Kasabay nito, tinuro niya at sumigaw, "Huwag itigil." Sa isang salita, ang lahat ng natirang Origin Energy at Celestial Origin Energy ni Wang Lin ay nagsimulang gumalaw. Dumaan sila sa kanyang kanang kamay at pumasok sa void. Hindi nagatubili si Qing Shui.
Inilahad ang kanyang kanang kamay at ipinadala ang kalahati ng kanyang natirang Celestial Origin Energy sa katawan ni Wang Lin. Ang Celestial Origin Energy na pumasok sa katawan ni Wang Lin ay labis na malakas at pumutok mula sa kanyang kanang kamay. Ang stop spell ay ginamit ng labis ni Wang Lin sa unang pagkakataon. Ang stop spell na ito ay higit pa sa anumang spell na ginamit dati. Sa isang salita, stop, tumigil ang katawan ni Ji Xiantian sa void. Sa malayo, mabilis na tumakbo si Muzi. Pinipigilan ng seal ang teleportation, ngunit hindi mabagal ang kanyang bilis. Bago siya makarating, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal. Nang hindi mag-atubili, ang ilusyonaryong log sa harap niya ay mabilis na umikot at lumiit hanggang ito ay naging isang wooden sword. Ang wooden sword na ito ay gumalaw ng parang kidlat at tumagos sa ulo ni Ji Xiantian. Gumawa ng mga tunog ng papong habang ang buong espada ay tumagos sa katawan ni Ji Xiantian. Pagkatapos, biglang sumabog ang wooden sword sa napakaraming piraso na puno ng lakas at bumagsak sa loob ng katawan nito. Kasabay nito, inihagis ni Wudo Chan ang kanyang kamay at lumuwa ang isang bangkos ng origin energy na naging maraming bula. Ginawa ito sa oras na pinigilan ni Wang Lin si Ji Xiantian. Siya ay lumapit at ang mga bula ay nakapalibot kay Ji Xiantian bago sumabog. Nandoon din ang Golden Dragon. Sa ngayon, ang galit nito kay Ji Xiantian ay labis. Habang umuungol, ang 5 elemento ay nagsama at nagbukas ng isang ilusyonaryong korona. Ang korona na ito ay agad na pamatong kay Ji Xiantian at walang awa itong pinatulak pababa sa kanyang ulo. Ang 3 matandang nilalang ay sabay-sabay na umatake. Si Ji Xiantian ay umungol at nagnanais makawala, ngunit huli na. Isang malakas na pagsabog ng sabay-sabay bumagsak ang wooden sword, bula, at ang korona. Pagkatapos, ang katawan ni Ji Xiantian ay biglang sumabog. Napakaraming laman at dugo ang nagsabog. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng isang bihirang kalakip na kasakiman sa loob ng kanyang 1,000 taon ng cultivation. Ang Ancient God Furnace ay lumitaw sa paligid niya at agad siyang lumapit sa bumagsak na katawan ni Ji Xiantian. Sa isang kisap mata, kinagat ni Wang Lin ang dulo ng kanyang dila at dumura ng isang bangkos ng Ancient God Blood. Pagkatapos, binuksan niya ang bibig at nagsimulang huminga ng malakas. Pamamana ng lakas. Ang isang bituin na kasing laki ng kamao mula sa bumagsak na katawan ni Ji Xiantian ay nagbigay ng mahinang liwanag. Naglabas ito ng kapangyarihan ng Ancient God. Kabanata 940. 4-star Royal Ancient God. Habang humihinga si Wang Lin, ang Purple Star ay kumilos at mabilis na lumapit sa kanya. Pagkalapit nito kay Wang Lin at tila palapit ng Madigest, isang malakas na ungol mula sa Moongazer Serpent ang narinig. Pagkatapos nito, isang napakalakas na aura mula sa Ancient God ang sumabog mula sa Moongazer Serpent. Kasabay nito, si Muzi at Wudo Chan ay nagpakita ng kakaibang liwanag sa kanilang mga mata at parehong sumugod sa Purple Star. Ngunit pareho sa kanila ay gumamit ng marami sa kanilang origin energy sa nakaraang laban, kaya't ang kanilang cultivation levels ay bumaba na sa Nirvana Scryer. Mabilis na sumugod ang dalawa mula sa magkabilang anggulo patungo sa Purple Star. May bahid ng kabaliwan sa mga mata ni Wang Lin. Nang maglapit ang dalawa, narinig ang tunog ng papong mula sa kanyang katawan at siya'y lumaki ng isang antas at tuluyan ng nilamon ng star. Sa sandaling nilamon ni Wang Lin ang star, naramdaman niyang isang hindi masukat na lakas ang sumabog mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ng pagsabog ng lakas sa kanyang katawan, mabilis siyang umatras ng may matinding bilis. Isang aura ang umagos sa loob at labas ng kanyang katawan at pinuno siya ng isang malakas na pakiramdam. Pakiramdam niya, ang lahat ng nasa harapan niya ay madudurog kapag naglabas siya ng isang suntok. Tinutok niya ang kanyang tawa, at ang kanyang katawan ay biglang nagbago habang umatras. Nagpatuloy ang mga popping sounds mula sa kanyang katawan at siya'y naging isang dambuhalang katawan na may taas na daan-daang talampakan. Isang napakalakas na aura ang biglang pumutok sa kalawakan. Ang nakatagong Ancient God Star sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin ay nagkondense at ang 3.5 mga bituin ay naging 4 na bituin. Ang mga ito ay 4 na tunay na bituin. Isang 4 na Star Ancient God mula sa Royal Bloodline na may pamamana mula kay Tusi. Iba ito sa isang ordinaryong 4 na Star Ancient God. Habang ang mga popping sounds sa katawan ni Wang Lin ay lumakas pa, siya'y tumangkad ng humigit kumulang 1,000 talampakan. Ang malakas na aura na mula sa kanya ay kumalat na parang isang bagyong hindi mapigilan. Ang mga mata ni Muzi at Wudo Chan ay kumurap ng mabilis nang makita ang laki ni Wang Lin. Si Wang Lin ay kumapit sa kanyang kamao at tumawa. Ang pakiramdam ng pagkontrol sa mundo ay pumuno sa kanya ng kumpiyansa. Sa mga sandaling iyon, bigla siyang lumingon at ang kanyang dambuhalang katawan ay dumaan kay Muzi at Wudo Chan. Agad siyang sumugod patungo sa Golden Dragon na nakatitig sa lahat ng ito ng walang kibo. Ang Golden Dragon ay maraming beses nang nasaktan at gumamit ng maraming spells. Dagdag pa, isang malaking bahagi ng kanyang origin energy ay nasil,
kaya't ang kanyang kakayahang ipakita ang lakas ay bumaba na sa early stage Nirvana Scryer. Nang makita ang katawan ni Wang Lin na may taas na 1,000 talampakan na lumalapit, mabilis na umatras ang Golden Dragon at naging isang taong nakasuot ng Dragon Robe. Agad siyang umatras habang ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal, at ang 5 talisman sa kanyang ulo ay nagsimulang mag-ikot ng mabilis. Sumigaw siya, Poison Fire. Pagkasabi nito, isa sa mga talisman sa itaas ng kanyang ulo ay nagsimulang mag-apoy. Isang berdeng apoy na may kasamang malakas na lason ang tumalima patungo kay Wang Lin. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Hindi na siya isang simpleng cultivator, kundi isang ancient god na nakatamo ng pamana ng lakas at kaalaman. Isang 4 na star royal ancient god. Bagamat ang lakas ng avatar ni Wang Lin ay lubos na nasil at tanging ang lakas ng kanyang ancient god body lamang ang magagamit, sapat ng malakas ang isang 4 na star ancient god upang patumbahin ang Golden Dragon. Ang Poison Fire ay may lason na nakamamatay sa mga cultivator ngunit hindi gaanong makakaapekto sa isang ancient god. Nang maglapit si Wang Lin, kanyang pinatama ang kanyang dambuhalang kamao. Boom! Nagkaroon ng sonic boom at nagdulot ng malakas na hangin. Pagdapol ng berdeng apoy, agad itong naapula. Mabilis na nagsimulang kumalat ang malalaking ulap ng berdeng usok na tinulak pabalik sa Dragon Robe na lalaki. Nagbago ng gusto ang ekspresyon ng Dragon Robe middle-aged man, at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at sumigaw, Tribute Water. Ruined Metal. Punishment Wood. Buried Earth. Habang siya'y umaatungal, ang 5 talisman sa kanyang ulo ay kumislap at kumilos ng walang hangin. Pagkatapos, isang asul na dagat ang biglang lumitaw at sumugod patungo kay Wang Lin. Ang dagat na ito ay ang Tribute Water, na may daladalang lakas ng isang buong hukbo at dumating na may malakas na ingay. Ngunit hindi nito kayang pigilan ng malakas na suntok ng 4 na star ancient god ni Wang Lin. Sa sandaling dumating ang dagat, ito ay bumagsak at naging libu-libong patak ng tubig at tinulak pabalik. Talagang ang may lakas ang dagat na tulad ng isang hukbo, ngunit ang suntok ni Wang Lin ay maraming beses na mas malakas, kaya't ito ay hindi kayang tumagal. Nang masira ang Tribute Water, isang kumislap ng ginto ang sumak at ang espada na nabuo mula sa Dragon Scales ay lumabas patungo kay Wang Lin. Sumabog ang kanyang kamao, at sa isang malakas na tunog, ang Dragon Scale Sword ay umalog. Nagsimula itong mag-crack sa dulo, na parang may isang puwersang unti-unting nag-aalis ng mga Dragon Scales. Pagkatapos ng Dragon Scale Sword, isang itim na log ang sumunod na damapo. Ang malaking log na ito ay naglalabas ng amoy ng dugo at naglalaman ng mga kaluluwa ng mga celestial. Habang umuungol ang mga ito, ang mga alon ng ripples ay sumugod patungo kay Wang Lin. Pagkatapos ng Punishment Wood, isang malaking bilang ng itim na lupa ang bumuo ng isang itim na bagyo na sumugod kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling walang emosyon, at ang kanyang kanang kamao ay bumagsak sa Punishment Wood. Ang log ay nahati at hindi nito napigilan ng kanyang kamao kahit kaunti. Ang itim na bagyo mula sa itim na lupa ay biglang nag-collapse nang maghiwa ang log. Walang makakapigil sa suntok mula sa 4 na Star Royal Ancient God Body ni Wang Lin. Matapos sirain ng 5 elemento, ang suntok ay tumama diretso sa Dragon Robe Man. Isang malakas na pagsabog ang narinig at ang Dragon Robe Man ay dumura ng dugo at tinulak pabalik. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang maikling sandali. Mula sa pananaw ni Naimuzi at iba pa, ang dambuhalang katawan ni Wang Lin ay kumuha ng isang hakbang, nagbigay ng isang suntok, at ang Dragon Robe Man ay naitaboy pabalik. Nagkaroon ng mga popping sounds mula sa loob ng katawan ng Dragon Robe Man at damyugo mula sa kanyang katawan. Kung nasa labas sila at hindi nasil ang kanyang cultivation, magiging mahirap para kay Wang Lin na masaktan siya. Ngunit dito, hawak ni Wang Lin ang lahat ng kalamangan. Ang kalaban na nasa Dragon Robe ay halos nasil ang buong cultivation, kaya't kinakailangan niyang umatras. Ang mga mata ni Wang Lin ay nanatiling walang emosyon habang siya'y sumulong at nagbigay ng isang sipa gamit ang kanang paa. Ang mukha ng Dragon Robe Man ay naging kulay abo. Ang mga mata nito ay puno ng hindi pagkakasundo habang bumuo siya ng isang seal at sumigaw, Power of the 5 Elements. Pagkasabi nito, ang 5 talisman sa itaas ng kanyang ulo ay mabilis na umikot at ang aura ng 5 elemento ay lumitaw at bumuo ng isang ilusyonaryong korona. Pagkatapos, ang lakas ng 5 elemento ay sumabog at tumama kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at inilabas ang kanyang mga kamay. Bagamat ang kanyang katawan ay lumaki, ang kanyang bag ng pag-iingat ay naruroon pa rin. Kahit na napakaliit nito kumpara sa kanyang katawan, magagawa pa rin niyang buksan ito. Nang iniabot niya ang kanyang kamay, isang korona ang lumitaw sa kamay ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang korona, ang ekspresyon ng Dragon Robe Man ay nagbago ng husto. Puno ng hindi makapaniwalang reaksyon ng kanyang mga mata nang sumigaw, ang 5-element crown ng Dragon Saint. Paano mo ito nakuha? May kaluluwa pa. Ang Dragon Robe Man ay nagkagulo at iniwan ang kanyang spell, nag-atras habang kumuha ng isang kahoy na tukan at mabilis itong winasak.
Ang kahoy na token ay naging usok at tila nagbukas ng isang daanan sa kalawakan. Siya ay papasok na sa daanan. Bago siya nakalabas, ang korona na hawak ni Wang Lin ay lumipad. Nang umikot ito, kumislap ng 5 kulay. Pagkatapos, isang rosas ang lumitaw, at habang ito ay namumukadkad, ang anino ng isang babae ay nagpakita. Ang babae ay puno ng kayabangan at isang napakagandang nilalang. Pagkatapos niyang lumitaw, itinutok niya ang kanyang kamay na parang jade sa Dragon Robed Man. Sa isang pagturo ng kanyang daliri, ang Dragon Robed Man ay nagbigay ng isang malungkot na ungol at hindi na makatatakas. Para bang siya'y hinihila, at naging isang sinag ng liwanag at inabsorb ng korona. Ang magandang babae ay lumingon at maingat na tinitigan si Wang Lin. Binuksan niya ang kanyang bibig na para bang may nais sabihin, ngunit walang tunog ang lumabas, at siya'y tuluyang naglaho. Ang eksenang ito ay hindi lamang ikinagulat ni Yi Muzi at mga kasama, kundi pati na rin si Wang Lin. Mabilis niyang binalik ang korona at malamig na tinignan si Yi Muzi at Wu Do-chan. Ang dalawang ito ay hindi na nagdala ng anumang banta kay Wang Lin. Ang kanilang cultivation ay halos nasil na at patuloy itong may sale. Pagkatapos, iniwasan ni Wang Lin ang kanyang mata sa Moongazer Serpent na may daladalang aura ng isang ancient god. Pagkatapos ay binuka niya ang kanyang bibig at nagbigay ng isang ungol. Ang ungol mula sa kanyang katawan na may taas na 1,000 talampakan ay hindi kalakas ng ungol ng Moongazer Serpent, dahil ito ay ang tunog ng isang ancient god. Nang magbigay siya ng ungol, parang ang buong kalawakan ay hindi kayang pigilan ng ungol ng isang ancient god. Ang walang katapusang mga kulog ay umabot sa lahat ng dako at ang mga sonic booms ay kumalat. Ang tanging kahulugan ng ungol na ito sa wika ng mga ancient gods ay hamon. Ang bawat batang ancient god ay kailangang maghamon ng isa pang ancient god upang makamit ang pagdadalaga. Alam nito ni Wang Lin na may pamana ng kaalaman mula kay Tu-si. Para sa angkan ng mga ancient god, upang lumipat mula 3 bituin patungo sa 4 na bituin, kinakailangan ng aura ng isang adult ancient god. Kung hindi, hindi ito posible. Isa itong hindi mababago na bagay. Kapag ang isang ancient god ay nakatamo ng 4 na bituin, magkakaroon sila ng kwalipikasyon para sa adulthood. At ito ang kwalipikasyon upang maghamon. Ang ungol na ito ni Wang Lin ay isang pahayag na nais niyang hamonin ang ancient god sa loob ng Moongazer Serpent. Pagkasabi ng ungol ni Wang Lin, isang ungol din ang narinig mula sa loob ng Moongazer Serpent. Binuka ng Moongazer Serpent ang bibig nito at nagsimulang maglabasan ang mga tentacles. Isang tao ang nakatali sa mga tentacles. Ang taong ito ay may sukat tulad ng isang normal na cultivator, ngunit may 5 malabong bituin na umiikot sa kanyang noo. Siya ay nakatali ng tentacles habang nakatingin kay Wang Lin. Ang isa sa aming angkan, tinatanggap ko ang iyong hamon para sa iyong pagdadalaga. Sa sandaling magsalita ang 5-star ancient god, ang mga tentacles sa paligid nito ay isa-isang humiwalay. Sumulong siya at tumungo sa 3 hakbang. Pagkatapos ng unang hakbang, siya ay lumaki at naging 300 talampakan ng taas, at ang malakas na aura ay sumabog. Pagkatapos ng ikalawang hakbang, siya ay naging 1,000 talampakan na higanti at isang ancient aura ang pinalibutan ng paligid. Nang tumahak siya ng ikatlong hakbang, naging 3,000 talampakan siya at naging parang isang Diyos.